Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Mamamatay na ba ako sa mga kamay ni Megan ngayon? Isinara ni Dax ng husto ang kanyang mga kamay habang namumula ang kanyang mga mata. Habang palapit ng palapit si Megan, hindi niya pa rin matanggap ang mga mangyayari kaya mabilis siyang na-depress sa kanyang sarili. Kung mamamatay man ako, isasama kita sa hukay ko, Megan. Sigaw ni Dax gamit ang namamaos niyang boses. Isama ka sayo. Singhal ni Megan. Iniisip mo ba na magagawa mo ang bagay na yon? Pangkaraniwang nagpapanik si Megan sa bawat sandaling makita niya si Dax. Pero ngayong nasa dulo na ito ng kanyang buhay, hindi na niya kailangan pang magpanik dito. At higit sa lahat, nagawa na niyang sanayin ang immortal pure scripture, kaya natural lang na mahigitan niya ng husto ang lakas ni Dax. Habang nag-iisip, ginamit ni Megan ang kanyang internal energy, at muling inatake ang nanghihinang si Dax. Tigil! Nang biglang may marinig silang sigaw mula sa kalangitan. HMM? Nagulat si Megan at napatingin sa pinanggalingan ng boses. Dito na siya tuluyang natigilan. Ilang mga babae ang lumapag sa lupa. Mayroong mga nagagandahang hubog ng katawan ang mga ito na nagmukhang mga diwata. Sila ang 6 na mga diwata ng Fuyao Palace. Fuyao Palace. Agad na naguluhan si Megan nang makita niya ang 6 na mga diwata dito na nagpakita ang takot sa kanyang mga mata. Nasaksihan na ni Megan ang lakas ng Fuyao Palace noon. Nakipaglaban ng mga diwatang ito kay Sloan sa Wishing Star Tower na pinag-usapan ng mga tao hanggang sa mga sandaling ito. Sa mga sandali ring ito ay nakahinga na rin ng maluwag si Dax nang makita niya ang 6 na mga diwata. Kahit na hindi siya malapit sa mga diwatang ito, alam ni Dax na kaibigan ang mga diwata ni Daryl, ang maliit na diwata, at si Erin, ay mga babae ni Daryl. Nang lumapag ang 6 na mga diwata, naglakad pa abante ang maliit na diwata, at nakatinging sinabi kay Megan na, Megan, hindi mo na magagawang saktan si Dax Sanders ngayong nandito na kami para protektahan siya. Pangkaraniwang hindi nangingialam na Fuyao Palace sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Kaya noong magpakita ang libingan ni Lubu, hindi sila nagpadala ng kahit na sino para tingnan ito. Pero ang marinig nila ang pag-atake ng ibang mga sekta kay Daryl, agad na nagpanik ang maliit na diwata at mabilis na nakiusap kay Cindy White na ipadala silang magkakapatid para tumulong kay Daryl. Pero nakarating lang sila noong maghanda na si Megan na tapusin ang nanghihinang si Dax. Napakagat na lang sa kanyang labi ang hindi makasagot na si Megan. Dito na sumama ng itsura ng kanyang mukha. Dax. Dito na lumingon ang maliit na diwata para tingnan si Dax at magtanong ng nasaan si Daryl. Okay lang ba siya? Hindi na nito maitago ang kanyang pag-aalala kay Daryl. Daryl, hingnang malalim ni Dax. Pinigilan niya ang kanyang galit habang sinasabi na kinuha siya ng isang 12-year-old na babae kanina. Mukhang ito ang sect master ng Heaven Union sect na si Sonia Lau. Ano? Nababahalang ipinadyak ni Erin ang kanyang paa. Agad siyang nagpunta rito nang marinig niya ang nangyari pero masyado pa rin silang naging mabagal. Huwag ka nang magpanik, Erin. Humanap na muna tayo ng lugar para gamutin si Dax at pagkatapos ay pwede na nating hanapin si Daryl. Comfort ni Cindy sa kanya. At pagkatapos ay sinama na ng mga diwata si Dax at umalis. Gusto sanang habulin ni Megan si Dax pero natakot siya sa 6 na mga diwata kaya agad niyang pinigilan ang kanyang sarili. Megan. Habang dinadala ng 6 na mga diwata, lumingon si Dax at tumitig kay Megan. Nagawa mo kaming isetop ni na Daryl para gamtin ang ibang mga sekta laban sa amin. Sisiguruhin kong mawawasak ang buong ME sect balang araw. Kasalukuyang dala si Dax ng 6 na mga diwata. Sa mga sandaling ito ay muling tumingin si Dax at tumititig na sinasabi kay Megan na niloko mo kaming 3 at sinubukang patayin gamit ang mga sekta ng World Universe. Hindi magtatagal ay mawawasak na rin naming ang buong ME sect. Wawasakin ko ang buong ME sect balang araw. Narinig ng malakas ang sigaw ni Dax sa bulubundukin. Nagalit dito ng husto si Megan. Agad na nagpakita ng pagkamalisyoso ang maganda niyang mukha. Gusto mong wasakin ang ME? Swerte ka at nagawa mong makatakas sa pagkakataong ito. Pero hindi mo ako matatakbuhan habang buhay.
Mapapatay at mapapatay din kita. Dito na tumalikod si Megan at umalis. Samantala, sa South Cloud World Palace. Hindi alam ni Daryl kung gaano katagal na ba siyang walang malay. Kaya nang buksan niya ang kanyang mga mata agad siyang nakaramdam ng kaunting pagkahilo. Buwisit! Hayop na gariyon! Alam niya na ako ang Prince Consort pero nagawa niya pa rin akong atakihin. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili habang tinitingnan ang kanyang paligid. Dito na siya tuluyang natigilan. Nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang napakaganda at mamahaling higaan habang binabantayan ng mga nakatayong tagapaglingkod ng palasyo sa kanyang paligid. Isang malaki at gawa sa kayo na tub na mana nang makikita malapit sa kanyang higaan, kasalukuyan na itong puno ng umuusok sa init na tubig. Buwisit! Ano ang nangyayari? Natutulalang sinabi ng nabubuluhan sa kanyang sarili na si Daryl. Gising ka na rin po sa wakas, Prince Consort. Napansin ng isang tagapaglingkod ang paggising ni Daryl. Natutuwa itong nagsalita ng, ipinadala po kami ng Empress para paglingkuran ka. Oh, ganoon pala yun. Agad na bumalik sa realidad ang isip ni Daryl. Dito na siya nagtanong ng, kung ganoon, ang lugar na ito ay ang. Bago pa man matapos ang kanyang tanong, agad na napanguso ang isa sa mga tagapaglingkod ng palasyo at nakangiting sinabi na. Ikaw po ang Prince Consort, kaya natural lang po na matulog kayo sa kwarto ni Princess Long. Buwisit! Ito ang kwarto ni Kinsey. Muling natigilan sa kanyang sarili si Daryl. Bago pa man siya makapagsabi ng kahit na ano, buong siglang sinabi ng tagapaglingkod ng palasyo na, Prince Consort, nakahanda na po ang mainit niyong tubig. Hayaan niyo po akong tulungan kayo na maligo at magpalit ng damit. Pagkatapos nito ay agad na tumulong ang ibang mga tagapaglingkod ng palasyo sa paghuhubad ng mga suot na damit ni Daryl. Kasing dumi na ng taong grasa sa mga sandaling ito si Daryl. Kaya nangangailangan na nga talaga ito ng ligo at bagong mga damit. Go! Wala nang nagawa si Daryl kundi mapalunok ng paligiran siya ng mga tagapaglingkod ng palasyo. Pagkatapos siyang dukutin at itorture ni Sonia para sa Blood Battle 8 Direction Scripture, na puno ng dugo ang kanyang katawan. Oras na talaga para maligo ngayon si Daryl. Nakaramdam siya ng pagkakomportable sa kanyang sarili nang tulungan siya ng mga tagapaglingkod ng palasyo na maligo. Nakangiti namang tumango si Daryl ng, sige. Napakaganda ng tratong ibinibigay nila sa akin, kaya bakit ko naman ito sasayangin? Palihim na tawa ni Daryl sa kanyang sarili. Bang! Pero bago pa siya magsimula sa kanyang pagligo, may isang tao na sumipa sa pintuan papasok sa kwarto. Pumasok si Kinsey at nakita ang eksena sa kanyang harapan na nakapagpapula at nakapagpainit sa kanyang mukha. Dito na naging awkward ang hangin sa paligid ng kwarto. Natigilan ng bahagya si Daryl dito at pagkatapos ay agad din siyang nakabalik sa realidad. Nakangiti niyang tiningnan si Kinsey habang sinasabi na, oh, honey, nakabalik ka. Bago pa man siya matapos sa kanyang pagsasalita, agad na sumigaw si Kinsey ng, manahimik ka. Nakaramdam ng pagdadalawang isip si Kinsey nang italaga si Daryl bilang kanyang Prince Consort. Kaya nakaramdam siya ng tuwa sa kanyang sarili nang marinig niyang inatake si Daryl ng iba't ibang mga sekta. Hiniling niya na mamatay sana si Daryl sa labang iyon. Pero hindi niya inasahan na magpapadala ng mga tauhan ang Empress para tulungan ito, at nagawa rin ng mga itong ibalik siya sa South Cloud World. Nang malaman niya na nasa kanyang kwarto si Daryl, agad na nakaramdam ng stress si Kinsey sa kanyang sarili. Mabilis siyang nagpunta roon para makita si Daryl. Hindi niya lang nakita sa kanyang kama si Daryl dahil nakita niya rin itong naghahanda sa pagligo. Iniisip ba talaga ng hayop na ito na isa siyang Prince Consort? Nang makita nilang galit si Kinsey, hindi na nagawa pang huminga ng kahit isang beses ng mga tagapaglingkod ng palasyo. Alice! Umalis kayong lahat! At huwag na huwag kayong babalik dito nang hindi ko sinasabi. Galit na utos ni Kinsey. Masusunod po, Princess Long. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga tagapaglingkod ng palasyo, agad silang sumagot at umalis sa kwarto. Naaawa nilang tiningnan si Daryl habang lumalabas sa kwarto. Alam nilang hindi maiksi ang pasensya ni Kinsey, kaya natakot ang mga ito na baka makaranas ng matinding hirap si Daryl habang kasama si Kinsey sa hinaharap. Nang biglang si Daryl at Kinsey na lang ang natira sa malaking kwarto na ito. Pero hindi pa nagtatapos dito ang galit ni Kinsey.
Tinuro niya ang kanyang daliri kay Daryl at sumigaw ng, "Bumaba ka sa higaan ko." Siya si Princess Long, kaya paano niya hahayaang matulog ang isang mangmang na lalaki sa kanyang kama? Hindi alam ni Daryl kung matatawa ba siya o maiiyak. Dahan-dahan siyang bumaba sa kanyang kama bago ngumungusong sinabi na, "Sige, bababa na ako." "Bakit ba kailangan mong magalit?" Dito nang ngumiti si Daryl at tumingin kay Kinsey. "Huwag mo akong titigan ng ganyan. Hindi ko rin gusto na pumunta rito. Nagpadala ang empress ng tao para dalhin ako rito. Masyado ring maliit ang kama mo. Masyado itong masikip para sa ating dalawa. Ayaw ko rin namang humiga rito." "Ikaw." Nagalit dito ng husto si Kinsey. Wala talagang hiya sa kanyang sarili si Daryl. Nagawa na niyang humiga sa kanyang kama at i-take advantage ang kasalukuyan nilang sitwasyon habang nagiging sarcastic sa kanya. Slap! Mas tumindi ng tumindi ang galit ni Kinsey habang iniisip ang tungkol sa bagay na ito. Mabilis siyang naglakad papunta kay Daryl at sinampal ang mukha nito. "Huwag mo akong pinagloloko. Huwag mong isipin na hindi kita kayang patayin," nanalamig na sinabi ni Kinsey habang nakatingin kay Daryl. Nagawa siyang sabihan ni Daryl ng peking formula ng Blood Battle 8 Directions sa sinaunang libingan ni Lubu na nagbigay sa kanya ng psychotic break na nagresulta sa pagsunog na ginawa niya sa kanyang damit. Ito ang dahilan kung bakit naisip ng kapatid niyang Empress na mayroon silang relasyon ni Daryl. Gustong-gusto na ni Kinsey na pagpira-pirasuhin si Daryl mula noong mangyari ang bagay na yon. Hinawakan ni Daryl ang kanyang pisngi at nakangiting sinabi na, "Sige, kung gusto mo talaga akong patayin, mas maigi kung gagawin mo na ito ngayon. Pero sa sandaling mapatay mo ako, ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa'yo? Na pinatay mo ang sarili mong asawa. TSK. Siguradong sisikat ka siyam na mga mainlands sa gagawin mong ito." Sigurado si Daryl na hindi siya magagawang patayin ni Kinsey. Dahil bukod sa pagsuway sa ibinabang utos ng Empress, hindi pa rin ito nakukuha kay Daryl ang Blood Battle 8 Directions. Kaya hinding-hindi siya nito mapapatay. "Lumabas ka!" Nagalit dito ng husto si Kinsey. Tumuro siya sa labas at sumigaw ng, "Hindi ka maaaring pumasok sa kwarto ko nang walang paalam." Tama nga ang naging hula ni Daryl. Hinding-hindi siya mapapatay ni Kinsey. Pero kinamuhian siya nito ng husto, kaya hindi na nito matiis na makita si Daryl sa kanyang harapan. "Sige." Dito na lumabas ng walang imik si Daryl. Habang naglalakad ngumuso siya at sinabing, pinalabas ng mahal na prinsesa ang mapapangasawa niyang prinsipe sa kwarto. Siguradong pag-uusapan ito ng mga yunuko at mga tagapaglingkod ng palasyo bukas. Naging mahina ang boses ni Daryl pero malinaw pa rin itong narinig ni Kinsey. Agad itong namula habang galit na ipinapadyak ang kanyang mga paa. "Sandali. Tama nga si Daryl, siguradong pag-uusapan si Kinsey ng lahat bukas sa sandaling palayasin niya ito sa kanyang kwarto." "Bakit?" Dito na napatigil si Daryl sa kanyang paglalakad, kakaiba siyang ngumiti kay Kinsey bago sabihin, "Nagdadalawang isip ka bang paalisin ako rito?" Huminga ng malalim si Kinsey at sa pilitang pinigilan ang kanyang galit. Dito na niya nanlalamig na sinabing, "Maaari kang manatili rito pero hindi ka pupwedeng humiga sa kama ko. At gusto ko na ring malaman ang formula ng Blood Battle 8 Directions." Dito na siya binalaan ni Kinsey. Huwag mo nang maiisip na bigyan akong muli ng peking formula. Dahil sa sandaling malaman ko na peke ang formulang ibinigay mo, wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Papatayin at papatayin kita." Natuto na siya ng leksyon, kaya hindi na siya maluloko pang muli. Hindi pa gumagaling ang mga sugat ni Daryl kaya magiging madali lang para kay Kinsey ang pagpatay dito. Grabe, natuto na rin ang babaeng ito na magingat. Habang bumubulong sa kanyang sarili, ngumiti si Daryl at dahan-dahang sinabi na, "Sige, isa naman tayong pamilya. Hindi naman sa ayaw kong sabihin sa iyo ang formula ng Blood Battle 8 Directions, pero masyadong pangit ang pagtratong ginagawa mo sa akin. Sino nga ba ang nakikipag-usap sa asawa nila ng ganito?" Agad na naglagablab ang galit sa puso ni Kinsey. Napakagat siya sa kanyang labi, habang nanlalamig na sinasabing, "Ano ba ang gusto mo?" Sa sandaling maging katanggap-tanggap sa kanya ang magiging demand ni Daryl, maaari niya pa itong ikonsidera. Nagkunwaring nag-iisip si Daryl. Naglakad siya papunta sa harapan ng kahoy na tub, tumalikod at tumingin kay Kinsey bago sabihin,
Tingnan mo ang madumi mong asawa. Oras na para maligo siya. Bakit hindi mo na lang kaya ako tulungang maligo at magpalit ng damit? Sigurado naman akong hindi ito mahirap para sayo. Gusto niyang tumawa. Nasasabik siya nang maisip niya kung paano siya magagawang pagsilbihan at tulungan ni Quincy sa kanyang pagligo. Magaling. Nagalit sa mga sandaling ito si Quincy. Pero pinilit pa rin niyang ngumiti habang sinasabi na, "Gusto mong maligo? Sige. Tutulungan kita." Dito na itinaas ni Quincy ang kanyang hita para sipain sa kanyang likuran si Daryl. Splash! Hindi pa nababawi ni Daryl ang nawala niyang internal energy habang nagsisimula pa lang sa paghilom ang kanyang mga braso. Hindi man lang niya naiwasan ang ginawang pagsipa ni Quincy, agad siyang tumalsik at bumagsak sa tub. Nagpumiglas ang bumagsak na si Daryl sa tub. Nagawa niyang makalunok ng kaunting tubig bago magawang umupo rito. "Quincy, sinusubukan mo bang patayin ang asawa mo?" Direktang sinabi ni Daryl. Gusto na niya ngayong tumayo sa kinalalagyan niyang tub. Pero suminghal lang sa kanya si Quincy habang dahan-dahang naglalakad palapit sa tub na kanyang kinaroroonan. Inilagay nito ang kanyang kamay sa tubig at inilabas ang nanlalamig niyang internal energy. Katsatsa! Sa loob ng isang iglap, agad na pumasok ang nanlalamig niyang internal energy sa tub. Dito na biglang nanigas sa lamig ang umuusok sa init na tubig sa paligid ni Daryl. Hindi pa nakakabalik sa realidad ang isip ni Daryl nang manigas siya sa pinagbagsakan niyang tub. Tanging ulo lang niya ang lumabas sa yelong namulo sa paligid ng kanyang katawan. Ang pamamaraan ni Quincy sa pagpapalakas ay tinatawag na pure feminine method. Gasp! Tinamaan ng walang kapantay na panlalamig nito si Daryl na nakapagpahirap sa kanyang paghinga. Dito na nanginig maging ang kanyang bibig. Ngumiti naman dito si Quincy. Masaya siya na makitang nagdudusa ng ganyan si Daryl. Hindi ba gusto mong maligo? Enjoyin mo ang tubig hanggang bukas ng umaga. Sa mga oras lang na yon kita pakakawalan dyan. Buwisit. Siguradong hindi na ako abot pa ng buhay bukas sa sandaling hayaan niya akong manigas dito. Mangiyak-ngiyak na si Daryl sa mga sandaling ito. Madali lang sana para kay Daryl na gamitin ang kanyang White Lily Cold Flame para solusyonan ang kasalukuyan niyang problema, pero hindi pa bumabalik sa dati ang dami ng kanyang internal energy. Hindi na rin siya makatayo sa puno ng yelong tub na kanyang kinaroroonan, paano pa kaya sa paggamit sa White Lily Cold Flame? Nagkunwari siya na hindi naapektuhan ng ginawa ni Quincy. Nakangiti lang na sumagot si Daryl ng, "Okay lang naman honey kung ayaw mo akong tulungan na maligo. Pero paano mo nagawang hayaan akong manginig dito sa lamig? Pinapatay mo na ang asawa mo. Pinaplano mo na ba talagang maging isang biyuda?" Daryl. Nang ma-realize ni Quincy na nagagawa pa siyang biruin ni Daryl, agad na nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin habang sumisinghal na sinasabing, "Nakikita ko na hindi ka seryoso. Sige. Ituloy mo lang ang kalokohan mong ito. Nang makita mo kung paano ko patigasin sa yelo maging ang ulo mo." Dito na kumuha si Quincy ng timba sa kanyang tabi na kanyang inakmang ibubuhos kay Daryl. Sige na, sige na." Agad na nagpanik si Daryl nang makita niya ang gagawin ni Quincy. Dito na siya agarang sumagot ng, "Titigil na ako, okay?" Buwisit, masyadong malakas ang loob ng babaeng ito. Paano nito nagawang mag-isip ng iba't ibang mga bagay na pwede niyang gawin para i-torture ako? Maaari sana siyang gumamit ng pure energy kung sapat lang ang kanyang internal energy, hindi niya na rin kailangan matakot pa sa yelong ginawa nito. Pero kasalukuyan siyang walang lakas, kaya wala na siyang nagawa, kundi ibaba ang kanyang ulo, dahil sa sandaling gawin din itong yelo ni Quincy, siguradong hindi na siya aabot pa ng buhay bukas. Hayop! Nanlalamig na suminghal si Quincy nang sumuko na sa kanya si Daryl. Natural siyang umupo sa tabi at sinabing, "Kung ganoon, sabihin mo na sa akin ang formula ng Blood Battle 8 Directions, ngayon din." Go! Hindi naman sumagot dito si Daryl, tumingin lang siya kay Quincy, at lumunok ng malakas. Nagmukhang kasing ganda ng diwata si Quincy. Nakasuot ito ng isang mahaba at kulay violet na dress na nagpakita sa magandang korte ng kanyang katawan. Napakalapit ng distansya nito sa kanya, napansin ni Daryl na mas naging elegante, at marangya ang itsura ni Quincy sa mga sandaling ito. Isa siyang napakagandang diyosa, at ako ang mapapangasawa niyang prinsipe.
Pero wala akong magawa kundi tingnan lang ito ng ganito. Masyado siyang nakakapanghina ng loob. Buntong hininga ni Daryl. Habang walang magawang iniisip ni Daryl ang mga bagay na yon, naglakad palapit sa kanya si Quincy para sampalin ang kanyang mukha. Dudukutin ko na iyang mga mata mo sa sandaling tingnan mo pa ako ng ganyan. Nanlalamig na sinabi ni Quincy. Napakakapal talaga ng isang ito. Nagawa pa niya akong bastusin matapos kong ibabad ang katawan niya sa yelo. Buwisit. Buntong hininga ni Daryl. Sige na, hindi na ako titingin sayo. Dito na lumingon ang hindi makapagsalitang si Daryl sa malayo. Tigilan mo na ang mga kalokohan mo. Naubusan na ng kanyang pasensya si Quincy sa mga sandaling ito. Sabihin mo na sa akin ang formula, ngayon din. Ngumiti naman si Daryl sa nagmamadaling si Quincy, at sinabing, pwede ko namang sabihin sa iyo ang formula, pero hanggang 2 pangungusap lang kada araw ang masasabi ko sa iyo. Hindi ko na ito magagawa pang dagdagan para sa iyo. Hindi pa tuluyang gumagaling ang kanyang mga braso. Sinabihan siya ni Yvette na mangangailangan siya ng kalahating buwan para makarecover. Kaya pinlano niyang magpagaling sa kwarto ni Quincy. Kailangan niya ng bagay na makakapagpatagal sa kanya rito. Ang formula na yon ang maaari niyang gamitin para hayaan siya rito ni Quincy. Kaya sa sandaling sabihin niya ang buong formula kay Quincy, siguradong ito-torture siya nito ng araw-araw. Ano? 2 pangungusap bawat araw. Makikitang puno na ng galit ang magandang mukha ni Quincy. Huwag mo akong pinagloloko. Sabihin mo sa akin ang buong formula ngayon. Kung 2 pangungusap lang ang matatanggap niya mula kay Daryl araw-araw, kailan pa niya magagawang i-master ang Blood Battle 8 Directions? Wala ka nang magagawa kahit tumanggi ka pa sa gusto ko. 2 pangungusap lang ng Blood Battle 8 Directions ang sasabihin ko sa iyo araw-araw. Walang pakialam na sinabi ni Daryl. Ngumiti siya kay Quincy at sinabing, sinabi mo nang ayaw mo sa akin. Paano na lang kung patayin mo ako pagkatapos kong sabihin sa iyo ang buong formula? Kailangan ko ng bagay na magsisiguro sa aking buhay. Dito na nagpatuloy si Daryl sa pagsasalita, huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko ng tunay ang formula na sasabihin ko sa iyo ngayon, pero 2 pangungusap lang bawat araw ang pwede kong sabihin. Kung hindi mo kayang pumayag dito, pwede mo na akong patayin ngayon. Ikaw. Nang makita niya ang determinasyon at pagmamatigas ni Daryl, mas lalong tumindi ang galit ni Quincy. Nagngangalit itong nanginig sa kanyang kinaroroonan. Pero sa huli, ay wala pa rin siyang nagawa, kundi magngit-ngit na pumayag sa mga gusto ni Daryl. Sige. 2 pangungusap araw-araw gaya ng sinabi mo. Haha! Ikaw ang mataas at walang kapantay na prinsesa, pero nagawa mo pa ring makipagkompromiso sa huli. Natuwa ng husto sa mga sandaling ito si Daryl. Dito na siya tumango habang sinasabi na, kung ganoon, makinig ka. Ang unang pangungusap sa formula, ay ang key papunta sa sanyang acupoint, kailangang mag-lock ang kabila mong mga kamay sa isa't isa. Sumimangot dito si Quincy na nagsabing, hindi ito tama. Sinabi mo sa akin sa sinaunang libingan ni Lubu na ang key ay dapat pumunta sa linhay acupoint habang nakalock ang magkabila kong mga kamay sa isa't isa. Natuwa rito ng husto si Daryl. Kakaiba siyang ngumiti kay Quincy at sinabing, sinadya ko ang bagay na yan. Gusto talaga kitang makaranas ng psychotic break. Hindi ko naman inasahan ang pagsusunog na ginawa mong husto sa iyong mga damit. Ikaw, nakaramdam ng kahihiyan at galit si Quincy habang nakatitig kay Daryl. Nang mapansin niyang hindi ito natatakot, nanginig palalo ang buong katawan ni Quincy sa sobrang galit. Dito na sinabi ni Daryl ang 2 pangungusap. Pagkatapos nito ay nanghihikayat niyang sinabi kay Quincy na, nasabi ko na ang 2 mong mga pangungusap para sa araw na ito, honey. Pakawalan mo na ako. Hindi niya magagawang magtagal sa lamig nang wala ang kanyang internal energy, masyado itong malamig. Manahimik ka. Namumulang sinabi ni Quincy. Sumigaw din ito ng, huwag mo rin akong tawagin na honey. Hindi niya maitago ang kanyang galit nang sabihin niya iyon, lalo na nang makita niya ang uhaw na mga mata ni Daryl. Kinamuhian ng husto ni Quincy ang mga iyon. Habang nararamdaman ang panlalamig sa kanyang mga mata, walang nagawa si Daryl kundi tumango at mapait na ngumiti habang sinasabi na, sige, hindi na kita tatawagin ito. Buzz! Naglakad si Quincy palapit kay Daryl at ginamit ang kanyang internal energy para tunawin ang yelo.
Dito na siya umiwas ng tingin kay Daryl habang tumatalikod at bumabalik sa kanyang kama. Nakalabas na rin ako sa wakas, bulong ni Daryl sa kanyang sarili habang umaalis sa kahoy na tub. Nanginig siya habang inaalis ang natitirang yelo sa kanyang katawan. Mapait siyang ngumiti habang lumilingon kay Kinsey at sinasabing, "Well, ginamit mo na ang tubig pampaligo ko. Kaya dapat lang natulungan mo akong gumawa ulit ng bago." Gusto sana siyang tawagin ni Daryl na honey pero agad niya itong nilunok matapos ng mga nangyari kanina. "Ano bang pakialam ko sa tubig na pampaligo mo?" Nanlalamig na sagot ni Kinsey. Dito na niya ibinato ang mga damit na hinanda ng mga tagapaglingkod ng palasyo para kay Daryl. Nang kunin ni Daryl ang mga damit, bastos na sinabi ni Kinsey na, "Huwag mo nang ipakita sa akin ang pagpapalit mo ng damit. At sa sandaling magpahinga naman ako, lumayo ka ng kalahating dosenang metro sa akin. Dahil kung hindi, huwag mo akong masisisi sa mga gagawin ko sa iyo." Dito na humiga si Kinsey para ipikit ang kanyang mga mata at magpahinga. Itinuring niyang hangin si Daryl mula sa mga sandaling ito. "Pumuesto ako sa layong 6 na metro mula sa iyo." Hindi rito nakapagsalita si Daryl, pero hindi niya nagawang sumagot dito, kaya naglakad na lang siya sa screen na nasa kanyang likuran para magpalit ng damit. At pagkatapos ay humiga na si Daryl sa isang basahan at nagpahinga. Kung wala lang siyang sugat, siguradong ginamit na niya ang pagkakataong ito para asarin si Kinsey. Pero wala siyang lakas ng loob at sapat na lakas para gawin yon. Humiga siya at mabilis na nakatulog. Parang torture na ang mga ginawa nito sa kanya, kaya kasalukuyan ng pagod na pagod ang kanyang katawan. Kinaumagahan, mahimbing pang natutulog si Daryl nang marinig niyang sumigaw ang tagapaglingkod ng palasyo, "Handa na po ang almusal ninyo, Princess Long, gusto niyo po bang ipasok ko ito sa inyong kwarto?" Nagalala ang tagapaglingkod ng palasyo na maistorbo ang mahimbing na tulog ni na Princess Long at nang mapapangasawa nitong prinsipe nang sabihin ito ng tagapaglingkod ng palasyo. "Iwanan mo lang iyan sa pinto." Walang pakialam na sinagot ng kagigising-gising lang na si Kinsey. "Opo, Princess Long." Sumagot ang tagapaglingkod ng palasyo bago iwan ang almusal sa pinto. At pagkatapos ay agad itong tumalikod at umalis. Nang marinig niyang makalayo ang mga tunog ng yapak ng tagapaglingkod, malakas na sumigaw si Kinsey kay Daryl, "Huwag ka nang magkunwari, alam kong gising ka na. Dalhin mo ang almusal ko rito. Ako ang mapapangasawa mong prinsip at hindi isang alipin." Bumulong si Daryl sa kanyang sarili. Namumungay siyang umupo at sumagot ng, "Sige." At pagkatapos ay naglakad siya sa pinto para dalhin ang almusal papasok sa kwarto. Nagutom si Daryl nang maamoy niya ang pagkain. Agad na kumalam ang kanyang sikmura rito. Hindi pa siya kumakain ng kahit isang beses mula noong dalhin siya sa South Cloud Palace. Dinala niya ang almusal sa lamesa kung saan nakaupo si Kinsey. Nilagay ni Daryl ang almusal at umupo katabi nito. "Tumayo ka riyan." Bago pa man siya makaupo, agad na sumimangot si Kinsey habang nanlalamig na sumisigaw ng, "Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na umupo? Wala kang karapatan na magalmusal ng kasabay ko." Natigilan dito ang hindi makapagsalitang si Daryl. "Kahit na hindi mo ako tinitingnan bilang prince consort at ituring na isang bihag, hindi mo pa rin ako pwedeng ganituhin. Hindi mo man lang ako pakakainin." Agad na nakaramdam ng tuwa sa kanyang dibdib si Kinsey nang makita niya ang pagbabago sa mukha ni Daryl. Walang pakialam naman siyang sumagot ng, "Kakain ka lang pagkatapos kong magalmusal." Ngumiti lang dito ang hindi nagsasalitang si Daryl, pero mahahalata sa kanyang itsura ang hinanakit na kanyang pinipigilan. "Sige, yuyuko at yuyuko ka rin sa harapan ko balang araw, Kinsey. Dumating na ang kamahalan." Sa mga sandaling iyon, isang sigaw ang maririnig sa pinto bago pumasok ang Empress sa kwarto kasama ang ilang mga tagasunod ng palasyo. Nakasuot ang Empress ng isang mahaba at kulay gintong dress na nagpakita ng hiwaga at superiority sa kanyang aura. Isang ngiti rin ang makikita sa kanyang mukha. Dinala niya sa kanyang palasyo kahapon si Daryl. Kaya gusto niya itong bisitahin para kumustahin kung nasasanay na ba ito sa bago niyang buhay. Nang makapasok siya sa kwarto, agad na napansin ng Empress ang nakatayong si Daryl sa tabi ng lamesa, agad siyang napasimangot sa kanyang nakita. "Makakaalis na kayong lahat." Taas ng Empress sa kanyang kamay para senyasan ang mga tagapaglingkod ng palasyo na umalis. Hindi naman sinuway ng mga tagapaglingkod ng palasyo ang kanyang utos.
Agad na sumunod ang mga ito at umalis sa kwarto. Naglakad naman ang Empress palapit sa dalawa bago ngumiti kay Quincy at sabihin, "Ano ang nangyayari, Quincy? Si Daryl ang iyong prince consort, bakit hindi mo siya pinapakain?" "Ano naman kung siya ang prince consort?" Hindi naman nag-isip ng kahit ano si Quincy bago siya sumagot ng, "Ako ang masusunod sa sarili kong kwarto. Siya, bilang aking prince consort ay pumapangalawa lang sa akin." Malapit na magkapatid si Quincy at ang Empress, kaya hindi na kailangan pang alalahanin ni Quincy ang kanyang mga sinasabi sa harap nito. Nang marinig niya iyon, agad na napangusoan ng Empress at nakangiting sinabi na, "Nag-aaway ba kayong dalawa? Isa na tayong pamilya ngayon. Quincy, malapit ka ng magkaasawa, kaya itigil mo na ang pagiging suplada mo sa lahat." Naaawang tiningnan ng Empress si Daryl nang sabihin niya iyon. Maiksi nga lang talaga ang pasensya ng kanyang kapatid kaya agad siyang naawa para kay Daryl. Sa mga sandaling iyon, inisip lang ng Empress na nagaway lang ang dalawang ito. Hindi niya na-realize na matagal nang may hinanakit sa kanyang puso si Quincy sa mapapangasawa nitong si Daryl. Kapag sinabi kong hindi siya maaaring sumabay sa pagkain ko. Determinado at walang pag-aalinlangang sinabi ni Quincy. Splash! Walang nagawa ang Empress, kanina pa niya gustong hikayatin ang kanyang kapatid na makisama kay Daryl nang bigla silang makarinig ng tunog mula sa isang bagay na bumagsak sa tubig sa labas. Isang malaking komosyon ang agad na nabuo pagkatapos nito, kasabay nito ang pagsigaw ng ilang mga yunuko. Hindi. Nahulog si Summer sa tubig. Masyado iyang malalim. Nang marinig nila ang komosyon sa labas, agad na napatingin ang Empress at si Quincy sa isa't isa bago tumakbo palabas ng kwarto. Si Summer ang personal na tagapaglingkod ni Quincy. Isa itong masunurin at maingat na tagapaglingkod at nagawa na rin itong magsilbi kay Quincy ng maraming taon. Gustong-gusto ni Quincy ang tagapaglingkod niyang ito. Agad na nataranta si Quincy nang marinig niyang napahamak si Summer. Hindi naman nag-isip dito ng husto si Daryl, mabilis siyang sumunod sa dalawa. Nang makarating ang Empress at si Quincy, agad nilang nakita ang ilang mga yunuko na nagmamadaling humila sa isang tagapaglingkod ng palasyo mula sa tubig. Ang tagapaglingkod na ito ay walang iba kundi si Summer Snow, ang personal na tagapaglingkod ni Quincy. Nawalan ito ng malay at nahulog sa tubig, basang-basa na sa mga sandaling ito ang kanyang damit. Pagkatapos niyang umahon sa tubig, ihiniga ng mga yunuko ang hindi gumagalaw at nakapikit ng husto niyang katawan sa lupa. Summer! Agad na nagpanik si Quincy habang desperadang sumisigaw kay Summer. Pero hindi na ito nagawa pang sagutin ni Summer. Kasing puti na ng chalk ang namumutla nitong katawan na nagpakita sa delikado niyang lagay sa lahat ng makakakita sa kanya. Dali! Nababahalang sinabi ni Keanu. Agad siyang nagutos sa yunuko ng, "Ano ang ginagawa mo? Tawagin mo ang manggagamot ng palasyo." Si Summer ang personal na tagapaglingkod ni Quincy na nagsilbi sa kanya ng higit 10 taon. Kaya isa ito sa mga taong napalapit sa kanya. Agad na nasaktan si Quincy nang malaman niyang nalunod si Summer. Opo. Pupuntahan na po namin ang manggagamot ng palasyo. Hindi narito nagdalawang isip pa ang yunuko na agad umalis para tawagin ang doktor. Napuno ng tensyon ang hangin sa kanilang paligid. Pagkatapos ng isang sandali, nakarating na rin ang ilang mga nagmamadaling doktor ng palasyo, habang sukbit ang kanilang mga medical boxes sa kanilang mga braso. Pinamunuan ng mga doktor ng palasyo ng isang matandang lalaki na nasa kanya ng 70. Namuti na ang mga sunog sa kanyang balat, siya ay walang iba kundi ang head ng Imperial Physician na si Dr. Soros. Masayang ngumiti ang Empress nang makita niya si Dr. Soros. Dr. Soros, kayo na po ang bahala kay Summer. Kahit na si Summer ay isang personal na tagapaglingkod ni Quincy, isa pa rin itong mabait at masunuring babae. Gustong-gusto siya maging ng Empress, kaya ayaw din itong mamatay si Summer ng ganoon-ganoon na lang. Nakahinga na ng maluwag ang lahat nang makita nila si Dr. Soros. Isang mahusay na doktor si Dr. Xu, kaya tiwala ang lahat na bubuti ang lagay ni Summer sa sandaling gamutin ito ni Dr. Xu. Naglakad ang doktor palapit kay Summer, agad itong umupo para tingnan ang pulso ni Summer. Bumulong ito mukhang nawalan ito ng malay sa sobrang panik. Habang nagsasalita, kumuha si Dr. Soros ng isang silver na karayom mula sa kanyang medical box na kanyang itinusok sa tanjong acupoint ni Summer.
Ang Tanjong Acupoint ay isa sa mga pinakasensitibong acupoint sa katawan ng isang tao. Agad nagigising ang kahit na sino sa sandaling ma-stimulate ang acupoint na ito. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo sa kanyang sarili. Mahusay si Dr. Soros sa paggamit ng karayom, pero ginamit niya ito sa maling lugar. At hindi rin nawalan ng malay si Summer, nang dahil sa pagpapanik, kundi dahil sa pool. Makalipas ang ilang minuto, tinanggal na rin ni Dr. Soros ang itinusok niyang karayom kay Summer, pero hindi pa rin nito minumulat ang kanyang mga mata. Mukhang hindi pa siya gigising sa mga sandaling ito. Ano ang nangyari? Hindi na ba gigising si Summer? SAHH, tigilan mo na nga ang mga kalokohan mo. Dito na nagbulungan ang mga yunuko at tagapaglingkod ng palasyo. Mabilis na naging seryoso ang mukha ni Quincy nang malaman niyang hindi na maganda ang sitwasyon ni Summer. Dito na siya tumingin kay Soros at nagtanong ng, "Kumusta na siya, Dr. Soros? Mayroon po bang problema kay Summer?" Nakaramdam ng hiya sa mga sandaling ito. Dito na niya naaawang sinabi na, "Mahal na prinsesa, masyado pong matagal ang pagkalunod ni Summer sa tubig. Patawarin niyo po ako dahil wala na po akong magagawa para matulungan siya." Ano? Nagulat dito si Quincy, dito na niya nababahalang sinabi na, "Impossible. Sandali lang na nababad sa tubig si Summer. Kaya bakit mo nasabing matagal na siyang nalunod dito?" Agad na sumugod si Quincy sa pinangyarihan, kasama ang kanyang kapatid na Empress, nang marinig nilang nahulog si Summer sa tubig. Kaya paano itong hindi makakaligtas ngayong sandali lang itong nalunod sa tubig? Napahiya rito si Dr. Soros, napakamot na lang siya sa kanyang ulo, habang sinasabi na, mukhang dahil ito sa mahinang pangangatawan ni Summer. Ilang dekada nang nag-aaral ng medisina si Dr. Soros, kaya hindi kailanman ito magkakamali. Nagkaroon si Summer ng respiratory failure, at hindi rin ito nagbigay ng kahit na anong reaksyon sa ginawa niyang Tanjong Acupoint stimulation. Walang sino man sa kanila ang makakatulong na rito. Summer. Nag-alala rito ng husto si Quincy, naluluhan nitong tiningnan si Summer. Napuno naman ng pagdadalamhati at awa ang mukha ng Empress. Agad itong lumapit para i-comfort si Quincy. "Quincy, hindi permanente ang buhay nating lahat. Kaya mong ingatan ang iyong sarili." Dito na nagbigay ng utos ang Empress sa mga yunuko. "Ihanda na ninyo ang magiging libing ni Summer." "Opo, kamahalan." Agad na sumunod ang ilang mga yunuko sa prinsesa, bago magsimula sa pagtatrabaho. "Sandali lang." Lumabas si Daryl mula sa gitna ng maraming tao at sinabing, "Hindi pa po patay si Ms. Summer. Kinakailangan natin siyang iligtas." Wow! Natigilan ang lahat ng marinig nila yon, agad nilang itinutok ang kanilang mga paningin kay Daryl. Paano magagawang sabihin ng Prince Consort na buhay pa si Summer, ngayong si Dr. Soros na mismo ang nagsasabi na wala na itong magagawa pa para matulungan si Summer? Isa bang doktor ang Prince Consort? Napakunot dito ang noo ni Quincy, na nalamig siyang tumingin kay Daryl pero hindi nito nagawang magsabi ng kahit ano. Natigilan dito si Dr. Soros. Dito na niya tiningnan si Daryl habang bahagyang nakangiti, at sinabing, "Nagawa ko, na pong tingnan ng maigi ang kanyang kalagayan, Prince Consort. Hindi na po humihinga si Summer, hindi na po natin siya maililigtas." Ngumiti naman si Daryl at sumagot ng, "Pero sinasabi ko sa iyo na maaari pa natin siyang iligtas." Walang pag-aalinlangan niyang dinepensahan ang kanyang sarili. Napakurap ang mga mata ni Dr. Soros habang nagtatanong ng, "Nakapag-aral po ba kayo ng medisina noon, Prince Consort?" Iniling naman ni Daryl ang kanyang ulo. Dito na tumawa si Dr. Soros. "Prince Consort, si Summer ang pinakamalapit na tagapaglingkod ng prinsesa. Alam ko po na ayaw niyo siya na makitang ganyan, pero hindi na po natin maililigtas si Summer. Ito po ang katotohanan." Sinubukang pigilan ni Dr. Soros ang hindi natutuwa niyang pakiramdam nang sabihin niya iyon. Ilang dekada na siyang nag-aral ng medisina bilang doktor ng palasyo, at kahit na ganoon, ay hindi pa rin niya nagawang iligtas si Summer. Pero ipinagpilitan pa rin ng Prince Consort sa kanya na maililigtas pa nila si Summer. Ito ang naglagay kay Dr. Soros sa isang napakahirap na sitwasyon. "Daryl." Hindi na napigilan pa ni Quincy ang kanyang sarili, nanlamig siyang sumagot kay Daryl ng, "Ano ba ang problema mo? Umalis ka na rito." Nainis na si Quincy nang dahil sa nangyari kay Summer, pero mas nakaramdam siya ng pagkainis kay Daryl nang maisip niya na gusto lang nitong gumawa ng gulo.
Kung wala lang ang Empress at ang mga tao na ito sa kanilang paligid, nasampal na siguro ng galit na si Quincy si Daryl. Napasimangot din dito ang Empress, dito na niya sinabing itigil mo na ang mga kalokohan mo, Daryl. Isang matalinong lalaki si Daryl. Nagawa nitong gumamit ng langgam para ipasok ang kulay pulang sinulid sa Jade noon, pero masyado pa ring malayo ang agwat nila ni Dr. Soros pagdating sa usaping medisina. Hindi naman pinansin ni Daryl ang galit ni Quincy. Huminga siya ng malalim at tumuro sa pool na nasa kanyang harapan. Dito na niya dahan-daang sinabi na, hindi nawalan ng malay si Summer sa pagkalunod kundi dahil sa isang tabuo ng Feng Shui. Isang tabuo sa Feng Shui. Napaatras dito si Quincy. At pagkatapos ay nagsimula na siya sa panloloko kay Daryl. Ano naman ang kinalaman nito sa Feng Shui? Pwede bang huwag ka nang gumawa pa ng eksena rito? Nagalit dito ng husto si Quincy. Bakit ba napakahilig ni Daryl na magpasikat sa harap ng lahat? Komplikadong tinitigan ng mga yunuko at mga tagapaglingkod ng palasyo si Daryl, nagkaroon silang lahat ng magkahalong nararamdaman tungkol sa bagay na ito. Mayroon ding alam ang Prince Consort sa Feng Shui. Nagtaka ng husto ang Empress kaya sinabi nito na, ngayong sinabi mo na may kinalaman ang bagay na ito sa Feng Shui, Daryl, sabihin mo sa amin kung paano natin maililigtas si Summer. Naisip ng Empress na masyadong kakaiba na may relate ang isang sitwasyon sa Feng Shui, pero nagdesisyon pa rin itong hayaan si Daryl na patunayan ang kanyang sarili nang makita niya ang seryoso nitong mukha. Dito nang umiti si Daryl at nagsimula sa kanyang pagpapaliwanag. Ang pool na nasa ating harapan ay isang Feng Shui pool. Mukhang sinadya itong gawin ng mga taong nagtayo sa palasyo para makakuha ng magandang tiyay para sa palasyong ito. Madalas na sumisikat ang araw sa timog na bahagi ng pool, ang gilid naman na ito ay ang yang at ang hilagang bahagi ng pool ay ang yin. Naistorbo ni Miss Summer ang yin at yang chi ng pool nang maglakad siya sa tabi nito, kaya natural lang na agad siyang mawalan ng malay at mahulog sa bahagi ng pool kung saan nagdudugtong ang yin at yang. Pumasok ang ki ng yin at yang sa kanyang katawan na nakapagpawala sa kanyang malay. Nagmukhang relax si Daryl nang matapos siya sa pagpapaliwanag. Okay lang si Summer sa totoo lang. Kailangan lang natin siyang lagyan ng kaunting sinabar sa kanyang philtrum at ilagay siya sa ilalim ng araw. Magiging okay na siya sa sandaling mawala ang pumasok na masamang yang ki sa kanyang katawan. Natigilan ng lahat nang marinig nila ang paliwanag ni Daryl. Daryl! Pagkatapos ng ilang segundo, agad na nag-react si Quincy. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, anong yin at yang? At anong masamang yang ki ang pinagsasabi mo? Kalokohan! Umalis ka na sa harapan ko. Tumayo lang doon si Daryl. Naramdaman niya na parabang nasayang ang kanyang effort, mayroon ngang kasabihan na, hindi makakaramdam ng lamig ang isang patay na daga. Namatay na si Summer sa pagkalunod pero nagawa mo pa ring ipagyabang sa amin ang kalokohang Feng Shui mo. Huwag mo kaming pinagloloko. Umalis ka na rito. Agad na sumama ang mukha ni Quincy sa sobrang galit. Mayroon namang isang tao ang tumawa nang sabihin yon ni Quincy. At hindi nagtagal ay nabalot ng tawanan ang lugar na yon. Nasurpresa sila nang malaman nila na ganito pala kamiserable ang estado ng buhay ng Prince Consort sa loob ng palasyo. Agad siyang minaliit ng lahat. Ngumiti naman si Dr. Soros kay Daryl at sinabing, pero in fairness po sa inyo, Prince Consort, naging matalino po kayo nang gumamit kayo noon ng langgam para ipasok ang sinulid sa butas ng Jade. Humahanga po ako sa tanglay niyong katalinuhan. Pero pagdating po sa usaping medisina, hindi po talaga ako sumasangayon sa inyong mga sinabi. Nagbibiro ba siya? Patay na si Summer nang dahil sa pagkalunod pero nagawa pa rin ni Daryl na i-relate ito sa Feng Shui. Kalokohan! Tiningnan ng husto ng Empress si Daryl, nagkaroon siya ng magkahalong nararamdaman dito. Totoo ba ang iyong mga sinabi, Daryl? Nagbuntong hininga si Daryl nang seryoso niyang tingnan ang Empress at sabihing, kamahalan, na ipaliwanag ko na po kung paano natin maililigtas si MS Summer. Pupwede pa po natin siyang mailigtas ngayon, pero wala na rin po akong magagawa o masasabi pa sa sandaling mahuli na po ang lahat para sa kanya. At pagkatapos ay umatras si Daryl papunta sa tabi ng may walang pakialam na mukha. Nabali ni Daryl ang kanyang mga braso, kaya wala na siyang lakas para mangialam pa sa ganitong mga bagay. Pero alam niya na isang mabait na babae si Summer, kaya hindi niya maitiis na mamatay ito ng ganoon kabata.
Napasimangot dito ang nagdadalawang isip na Empress. Naniniwala rin siya na walang kabuluhan ang mga sinabi ni Daryl. Pero nang pag-isipan niya ito ng maigi, alam niya na hindi pa ganoon kaloko-loko si Daryl. Dahil ito rin ang sect master ng Elysium Sect at Prince Consort ng South Cloud World. Pinag-isipan ito ng Empress bago itaas ang kanyang kamay at sabihing, "Dalian ninyo. Ilagay niyo si Summer sa ilalim ng sikat ng araw at maghanda na rin kayo ng kaunting sinabar." "Opo, kamahalan." Nagmamadaling binuhat ng mga yunuko si Summer at nilagay sa ilalim ng araw. At pagkatapos ay agad na tumakbo ang mga ito para kumuha ng kaunting sinabar. Napapahiya namang nilapitan ni Dr. Soros ang Empress. "Wala pong mangyayari sa gusto niyang gawin, kamahalan." Nang makumpirma niya ang pagtigil sa paghinga ni Summer, ang pinakamagandang bagay na dapat nilang gawin ay ang paglilibing dito sa lalong madaling panahon. Isang malaking kalokohan ang bagay na sinuggest ni Daryl. Isa rin itong uro ng pambabasto sa yumaong tagapaglingkod ng palasyo. Kasabay nito ang nababahalang pagpadyak ni Kinsey sa kanyang paa. Pero, kamahalan, kalokohan lang ang lahat ng sinabi niya. "Bakit po kayo naniwala sa kanya?" Nagbigay siya kay Daryl ng isang pasimpleng tingin habang nagrereklamo sa Empress. "Hindi ko maintindihan kung bakit nagtitiwala ang kapatid ko sa isang katulad niya. Sigurado naman ako na puro kalokohan lang ang mga sinabi niya kanina." Ngumiti naman ang Empress habang tumitingin kay Kinsey. "Quincy, si Daryl ang mapapangasawa mong prinsipe, kaya dapat lang nasuportahan mo siya. Hindi ko naiisip na kalokohan ang mga sinabi niya." "Ako." Namula rito si Kinsey, wala na siyang maisagot pa sa kanyang kapatid. Naglagay na ang mga yunuko ng kaunting sinabar sa philtrum ni Summer. At pagkatapos ay umaasang tumingin ang mga yunuko at mga tagapaglingkod ng palasyo kay Daryl. Masyadong nakakaintriga ang suhestyon ng Prince Consort, pero gagana kaya ito? Maging si Kinsey ay tumigil na rin sa pagsasalita. Makikita ang pagkadepress at irita sa kanyang mukha. Siguradong mapapahiya siya ng husto sa sandaling mabigo si Daryl. Sa bagay, si Daryl pa rin ang mapapangasawa niyang prinsip. Habang nag-iisip ng husto ang nawawalan na ng pag-asang si Quincy, narinig niya ang mahinang pagungol ni Summer. "Ano? Isa ba itong senyales ng pagising ni Summer? Nangyari na kaya ang bagay na naging imposible sa isipan ng batikang si Dr. Soros, ang bagay na ipinaliwanag at ginawa ng Prince Consort kay Summer?" Nagugulat na tumitig ang maraming mga yunuko at mga tagapaglingkod ng palasyo kay Daryl. "Summer." Ngumiti si Kinsey at mabilis na lumapit kay Summer. Dito na siya nag-aalalang nagtanong ng, "Ok ka lang ba? Ano ang nararamdaman mo? Paano ka nahulog sa tubig?" Habang tinatanong ang bagay na yon, kalmadong tiningnan si Kinsey ang mapapangasawa niyang prinsip na si Daryl. Naniniwala si Kinsey na gumising si Summer dahil ito ang kanyang kapalaran, walang kinalaman na kahit ano si Daryl sa pangyayaring ito. Hinawakan ni Summer ang kanyang noo. Buong galang siyang yumiko kay Kinsey at sa Empress, at pagkatapos ay naguguluhan nitong sinabi na, "Hindi ko po alam kung ano ang nangyayari. Naramdaman ko lang po na umikot ang paningin ko nang maglakad ako sa pool kanina." Nang marinig niya ang mga sinabi ni Summer, napasimangot si Kinsey habang tumitingin kay Daryl. Dahil kaya talaga ito sa Feng Shui. Naglakad si Daryl palapit sa dalawa, at nakangiting tumingin kay Summer habang sinasabi na, "Summer, naapektuhan ka ng masamang ng Feng Shui sa pool na ito." Masamang ng Feng Shui sa pool na ito. Natigilan dito si Summer. Bahagya namang ngumiti ang Empress habang sinasabi na, "Okay na ang lahat ngayon. Ipahinga mo muna ang katawan mo, Summer." Tiningnan naman ng Empress sa gilid ng kanyang paningin si Daryl. Humahanga nitong Shanbi na, "Daryl, hindi ko naman inasahan na marami ka palang alam sa Feng Shui. Natutunan ko sa iyo ang ilang mga bagong bagay tungkol sa Feng Shui." "Maraming salamat po, kamahalan." Nakangiting sagot ni Daryl. Pero, hindi pa rin kumbinsido rito si Kinsey. Tumingin siya kay Daryl at galit na Shanbing, "Huwag kang masyadong magmalaki." Nahilo lang si Summer nang lumapit siya sa pool. Kung dahil ito sa sinasabi mong Feng Shui, bakit hindi ito nangyayari sa ibang mga taong dumadaan sa gilid ng pool? Gustong makakuha ni Daryl ng atensyon kay ate gamit ang pamamaraang ito. Kaya bakit kita hahayaang magtagumpay dito?
Naniniwala pa rin si Kinsey na walang kabuluhanan ng paliwanag ni Daryl, at nagkataon lang din na gumising si Summer nang gawin ito ni Daryl. Ha? Nang sabihin yon ni Kinsey, naguguluhang tiningnan ng mga yunuko at mga tagapaglingkod ng palasyo si Daryl. Nagtaka silang lahat dito. Tama nga si Kinsey. Kung dahil ito sa Feng Shui, bakit si Summer lang ang naaksidente rito? Dito na huminga ng malalim si Daryl habang hinaharap ang mga nagtatakang tao sa kanyang paigid. Tiningnan niya si Summer at nakangiting sinabi na, kung ganoon ay tanungin natin si Summer. Summer, hindi na ba maganda ang pakiramdam mo nitong nakaraang 2 araw? Agad na napatingin ang lahat kay Summer. Ako. Natigilan si Summer sa loob ng isang sandali. Agad na namula ang kanyang mukha nang maisip niya ang isang bagay. Na-confused dito si Quincy na nagtanong ng, may sakit ka ba, Summer? Napapahiyang iniyuko ni Summer ang kanyang ulo bago bumulong ng, kamahalan, na, nagpa-abort po ako. Naging mahina ang kanyang pasasalita kaya ilang tao lang ang nakarinig sa kanya. Agad na namula ang mukha ni Quincy nang marinig niya iyon. Dito na siya nagsimulang makaramdam ng awkwardness sa kanyang narinig. Ipinagbabawal sa South Cloud Palace ang pagkakaroon ng relasyon sa kung kani-kanino. Sinuway ni Summer ang batas na ito at nakipagrelasyon sa isang lalaki. Tama. Tango ni Daryl. Napaka-partikular ng Feng Shui kung titingnan natin. Nanghina ang katawan mo nang dahil sa pagpapa-abort mo. Ito ang bagay na kumuha sa atensyon ng masamang Kai. Maswerte ka dahil naririto ako ngayon kaya okay na ang lahat. Dahil kung hindi ay nagawa ka na nilang ilibing kanina. Marami pong salamat sa pagliligtas niyo sa aking buhay, Prince Consort. Isang matalino at mabait na babae si Summer, agad nitong naintindihan si Daryl. Nagpapasalamat siya ng husto kay Daryl, dito na namula ang kanyang mukha na nakapagpaganda sa kanyang itsura. Napahiya naman dito ang hindi makapagsalitang si Kinsey. May kaunti pa ring pag-aalinlangan si Dr. Soros sa ginawang ito ni Daryl habang nagpapakita ng napapahiyang mukha sa paligid. Mabilis na naglakad si Dr. Soros palapit sa kanila, bago yumuko, at lumingon kay Daryl dito, na niya mabait na sinabing, hindi ko inasahan na marami po pala kayong alam sa Feng Shui, Prince Consort. Pinahanga mo po ako rito. Pinunasan ng patago ni Dr. Soros ang malamig na pawis sa kanyang noo. Gaano ba kadelikado ang kanyang ginawa? Muntik na niyang mapatay ang pinakapaboritong tagapaglingkod ng prinsesa, nang dahil sa maling resulta ng kanyang pagtingin sa kasalukuyan nitong estado. Kasabay nito ang puno ng papering pagtango ng mga yunuko, at tagapaglingkod ng palasyo kay Daryl. Kahanga-hanga talaga ang Prince Consort. Oo nga, alam niya rin ang tungkol sa Feng Shui. Maswerte talaga ang prinsesa na mapangasawa siya. Maraming naging komento ang mga tao sa kanilang paligid. Agad na namula ang mukha ni Quincy habang nakakaramdam ng awkwardness sa kanyang sarili. Gusto niyang magtantrum pero hindi niya ito magagawa sa mga sandaling ito. Quincy. Ngumiti ang Empress kay Quincy at sinabing, maraming nalalaman sa iba't ibang bagay si Daryl, at isa rin itong nakakatakot na sitwasyon para atin. Dapat lang na matuto ka mula sa kanya imbes na magtantrum sa sandaling hindi umayon sa iyo ang mga nangyayari sa paligid. Dito na tumingin ang Empress kay Daryl. Ngumiti ito at sinabing, sige, kumain na kayo ni Kinsey. Hahayaan ko muna kayong magkaroon ng oras sa isa't isa. Dito na umalis ang Empress, kasama ang ilang mga yunuko, at mga tagapaglingkod ng palasyo. Sina Daryl at Kinsey na lang ang naiwan sa malaking kwarto na ito. Ano? Ngumiti si Daryl at tumingin kay Kinsey. Gusto mo bang matuto ng Feng Shui? Pwede naman kita turuan kung gusto mo. Tumawa rito si Daryl. Isang pambihirang pangyayari na makita niyang matalo si Kinsey, kaya kinakailangan niyang sulitin ito para asarin ang kapatid ng Empress. Hindi ako interesado. Nagpakita si Kinsey ng seryosong mukha, at nanlalamig na sumagot ng hindi nagdadalawang isip. Ano nga bang mapapala niya sa pag-aaral ng Feng Shui? Hindi na nagsalita pa ng kahit na ano si Daryl pagkatapos ng walang pag-aalinlangang pagtanggi ni Quincy. Napakamot siya sa kanyang ulo habang bumabalik sa lamesa. Gusto na niyang magalmusal sa mga sandaling ito. Iligpit mo na ang almusal ko. Bago pa man makaupo si Daryl, agad na najeko ang nanlalamig at dominanteng boses ni Kinsey mula sa kanyang likuran. Buwisit!
Dito na gumuho ang mukha ni Daryl, wala siyang magawang tumingin kay Kinsey habang sinasabi na, "Hoy, hindi pa ako kumakain." "Busog ka na habang wala pa akong kinakain na kahit ano." "Ano ba ang pakialam ko kung nakakain ka na ba o hindi?" Walang pakialam na sagot ni Kinsey. Nagbuntong hininga naman dito si Daryl. Wala na siyang masabi na kahit ano. Tahimik niyang nilinis ang lamesa at dinala ang natirang pagkain sa labas. Sa loob ng mga sumunod na araw, nanatili si Daryl sa loob ng kwarto ni Kinsey. Hindi siyempre pwedeng matulog si Daryl sa kama, sa sahig lamang siya pwedeng humiga at matulog. At tuwing kakain, umuupo si Kinsey sa tabi ng lamesa, habang walang magawang nakatayo sa kanyang tabi si Daryl. Pero hindi pa rin kinainisan ni Daryl si Kinsey. Tinupad niya ang kanyang pangako, at tinuruan si Kinsey ng 2 pamamaraan sa pagpapalakas araw-araw. Kasabay nito ang dahan-dahang paggaling ng sugat ni Daryl pagkatapos niyang makapagpahinga. Hindi niya namamalayan ang paglipas ng kalahating buwan. Sa Windon Palace. Ang Windon Hall ay isa sa mga kwarto ng Empress, isa itong maganda, marangya at eleganteng kwarto. Sinadyang imbitahan ng Empress si Kinsey sa kanyang kwarto. "Ano ang problema, Empress? Bakit ka nagmadali na ipatawag ako?" Tanong ni Kinsey habang umuupo sa loob ng kwarto. Pagkatapos niyang mamuhay kasama ni Daryl ng kalahating buwan, halos mawala na sa kanyang sarili si Kinsey. Pero nagawa naman niyang matutunan ang Blood Battle 8 Directions na teknike sa pagpapalakas. Desperado na siyang makagawa ng dahilan para makaalis ng palasyo at makalayo kay Daryl. Ngumiti ang Empress habang tinitingnan si Kinsey. "Quincy, kalahating buwan nang nagpapagaling si Daryl, at mas naging maganda na ang lagay niya ngayon. Nagutos ako sa isang tagapaglingkod na tingnan ang petsa, at nakita nito ang isang magandang araw na parating sa loob ng 10 araw. Maaari nating ganapin ang iyong kasal sa araw na yon at ipagdiwang ito sa buong bansa. Ano sa tingin mo?" Nitong nakaraang kalahating buwan, madalas na binibisita ng Empress si Daryl. At noong panahon na yon ay na-impress ni Daryl ang Empress, nang dahil sa kahanga-hanga nitong kaalaman tungkol sa pamamahala ng mga hukbo at pottery. Sigurado itong sumasagot sa kanya sa sandaling magkaroon sila ng isang diskusyon tungkol sa mga bagay na ito. Inisip ng Empress na isang biyaya si Daryl para sa South Cloud World pagkatapos nila itong maging isang prince consort. Kaya gustong-gusto na ng Empress na magpakasal sina Daryl at si Quincy sa lalong madaling panahon. "Ano? Ikakasal ako sa loob ng 10 araw. Masyado naman itong mabilis?" Nababahalang iniling ni Kinsey ang kanyang ulo. "Hindi ba masyado itong mabilis, kamahalan?" "Hindi, ayokong ikasal sa loob ng 10 araw. Masyadong mabilis?" Sumimangot at muling ngumiti rito ang Empress. "Magkasama na rin naman kayong dalawa ni Daryl. Iniisip mo pa rin ba na masyado pa ring mabilis ang 10 araw para sa kasal mo? Quincy, ikaw ang pinakamatandang prinsesa na binigyan ng espesyal na katayuan sa kaharian. Kaya dapat mo lang isipin ang reputasyon ng ating pamilya. Kalahating buwan ka nang namumuhay kasama ni Daryl, ano na lang ang iisipin ng mga tao sa sandaling patagalin mo pa ang kasal mo?" "Ako, namula rito si Kinsey. Totoo ngang kalahating buwan na siyang natutulog sa kanyaing kwarto kasama si Daryl, pero wala namang kahit na ano ang nangyari sa kanilang dalawa." Agad na na-depress si Quincy habang iniisip kung ano ang dapat niyang isipin, pero ikinaway lang ng Empress ang kanyang kamay at sinabing, "Sige, magdesisyon na lang tayo na ituloy ito. Maraming alam sa iba't ibang bagay ang talentadong si Daryl. Masaya ako na nakahanap ka ng taong babagay sa'yo. Makakaalis ka na ngayon, gusto ko nang magpahinga." Hindi na nakasagot pa rito si Quincy pagkatapos niyang makita ang determinasyon ng Empress sa bagay na ito. Umalis siya ng Windon Hall nang may napanghihinaang loob. Agad na uminit ang kanyang ulo nang makabalik siya sa kanyang kwarto. Paano niya magagaw nagpakasalan si Daryl sa loob ng 10 araw? Hindi maaari. Hinding-hindi niya pakakasalan ang hayop na yon. Habang naiirita, nakita niya si Daryl na nagunat habang naglalakad palabas ng kwarto. "Hoy! Bakit ka nakasimangot? Mayroon ka bang problema sa pagpapalakas?" Tanong ni Daryl habang nakangiting yumuyuko pagkatapos makita ang itsura ni Quincy. "Umalis ka sa harapan ko!" Sigaw ni Quincy. Dito na niya tiningnan ng mabagsik si Daryl,
Hinihiling niya na sana ay magawa na lang niya itong patayin sa lalong madaling panahon. Sinisisi niya si Daryl kung bakit siya pinipilit ng kanyang kapatid na pakasalan ito. Alam niyang naibalik na rin ni Daryl ang buo nitong lakas kaya magiging mahirap na para sa kanya ang pagpatay dito. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo at mapait na ngumiti habang sinasabi na, "Nag-aalala lang ako sa'yo." "Bakit ka ba galit?" Muling nagtanong si Daryl. "Oo nga pala, alam mo na ang Blood Battle 8 Directions hindi ba? Pwede mo na ba akong paalisin?" Gusto nang umalis ni Daryl ngayong naghilom na ang kanyang mga sugat. Pero dahil sa pagiging isa niyang prince consort, ang bawat kilos na kanyang gagawin ay inoobserbahan ng mga tauhan sa palasyo. Kaya wala siyang kahit na anong pagkakataon para makaalis dito. "Sigurado ka ba na gusto mo talagang umalis?" Dito na kumislap ang mga mata ni Quincy. Buong puso niyang pinag-aralan ang itsura ni Daryl nang may kaunting saya sa kanyang puso. Ngayong nagmamadali na si Daryl na umalis sa lugar na ito, hindi na niya ito kailangan pang pakasalan. Hindi napansin ni Daryl sa itsura ni Quincy na mayroon ng mali sa mga nangyayari rito. Walang pag-aalinlangan siyang tumango at sumagot ng oo naman. Dito na biglang ngumiti si Daryl at nangasar. "Bakit? Iniisip mo bang mananatili ako rito para maging prince consort mo? Pwede pa siguro kung dadalhan mo ako rito ng tubig para hugasan ang aking paa araw-araw kasama ng isang magandang masahe." Ngumiti si Daryl nang sabihin niya iyon, habang nakakaramdam ng matinding pagkabahala sa kanyang loob. Kalahating buwan na ang nakalipas, hindi niya alam kung ano na ba ang nangyari sa mga kinakapatid niyang sina Dax at Chester. Namula ang mukha ni Quincy habang dumudura kay Daryl. Hindi man lang nito nabago ang itsura ni Daryl ng kahit kaunti. Hindi niya nagawang maglakas loob sa harap ng prinsesa noong hindi pa gumagaling ang kanyang sugat. Pero agad niyang naipakita ang tunay niyang kulay ngayong malapit na siyang gumaling. Naiinis na tiningnan ni Quincy si Daryl. "Kung gusto mo talagang umalis, pwede kitang ihatid palabas ng Royal City, pero kinakailangan mong sundin ng ang aking mga sasabihin." "Magaling?" Walang pag-aalinlangang tumango si Daryl nang marinig niya iyon. Alam niya na ayaw siyang pakasalan ni Quincy, hinihiling na lang nito ang kanyang pag-alis sa lalong madaling panahon. "Makikipagkita ako sa kamahalan mamaya para sabihing naiinip ka na kaya gusto mo munang maglakad-lakad sa labas," sinabi ng nag-iisip na si Quincy, "at pagkatapos ay sasamahan kita sa pangangaso, dito na tayo aalis ng Royal City ng magkasama. Sa pamamagitan nito ay makakakita ka na ng tsansa na makaalis. Ako na ang bahala sa'yo." Dito na nagpakita ng ngiti si Quincy, bihira lang na makita itong ngumiti ng kahit na sino. Hanggat magagawa ni Daryl na sumunod sa kanyang plano, magagawa niya itong paalisin sa Royal City, dito na niya ito bibigyan ng kalayaan. Naisip niya na mas maigi na ngang huwag na niyang makita pa si Daryl habang buhay. Pagkatapos mag-usap ni na Quincy at Daryl, agad silang nakipagkita sa Empress. Kasalukuyang nire-review ng Empress ang mga pag-alala sa kanyang trono nang malaman niyang gustong mangaso ni na Daryl at Quincy. Natuwa rito at agad na pumayag ang Empress nang walang pag-aalinlangan. Pagsapit ng madaling araw noong kasunod na araw, sa ilalim ng pagbabantay na ginawa ng daan-daang mga Royal Guard, umalis sina Quincy at Daryl sa palasyo, nakabilang sa isang napakalaking grupo. Libo-libong mga tao ang nagtipon-tipon sa magkabilang gilid ng mga kalye sa labas ng palasyo. Kalahating buwan na ang nakalilipas mula noong pangalanan si Daryl ng Empress bilang Prince Consort ni Quincy. Wala gaanong alam ang mga tao sa Royal City sa anumang tungkol kay Daryl at hindi rin nila alam kung saan ito nagmula. Ang tanging alam lang ng mga tao ay gusto ng Prince Consort na mangaso sa labas ng city noong araw na yon, kaya agad nila itong inabangan nang makaramdam sila ng sabik sa kanilang mga sarili na makita ang Prince Consort. Gustong-gusto nilang makita ang lalaking kinagigiliwan ni Quincy. Sa bagay, mataas na ang katayuan ni Quincy sa South Cloud World. Siguradong hindi pangkaraniwang ang lalaking pinili nito. Noong araw na yon, nagsuot si Quincy ng kulay pula at puting soft armor. Pareho silang may mga hawak na pana at palaso ni Quincy, nagmukha siyang bayani sa kanyang suot. Ipinakita rin ng masikip niyang damit ang magandang hubog ng kanyang katawan, kaya siguradong matitigilan ang sinumang makakakita rito. Isang gwapong lalaki ang nakaupo sa tabi ni Quincy, nakasuot ito ng isang masikip at kulay puting robe na naglalabas ng maaliwalas na aura sa lahat.
Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Daryl. Hindi umupo sina Daryl at Quincy sa palangkin habang papunta sa gubat. At sa halip ay sumakay ang dalawa sa kani-kanilang mga kabayo ng magkatabi, nagmukha silang maganda at guwapo sa mata ng lahat. Nagawa pang isipin ng iba na para bang Diyos at Diyosa ang dalawang ito. Habang dahan-dahang palapit ang team, agad na napatitig ang lahat ng taong nasa magkabilang gilid ng kalye kay Daryl. Humahanga ng husto ang mga ito sa royal family. Nandito na sila. Hindi ba't ito na ang mag-asawa? Mukhang talentado naman ang isang ito. Oo nga, bagay na bagay talaga sila ng kamahalan. Mukhang isa ito sa mga bagay na itinakda at pinagpala ng langit. Hindi nagpakita ng kahit anong emosyon ang maselang mukha ni Quincy habang nakakaramdam ng gigil sa kanyang puso. Habang hindi naman maalis ang ngiti sa mukha ni Daryl na kumaway sa mga tao na nasa kanyang paligid. Tumawa siya rito. Daryl! Bulong ni Quincy, pwede ka bang kumalma? Bakit ka kumakaway sa mga taong ito? Mangmang! Iniisip talaga ni Daryl na isa siyang prince consort. Tingnan mo nga ang sarili mo. Sabi ni Daryl na may hindi makapagsalitang itsura sa kanyang mukha. Tuwang-tuwa ang mga taong ito na makita tayo kaya isang kabastusan ang hindi pagpansin sa mga ito. Ikaw. Namula rito si Quincy sa sobrang galit pero wala pa rin siyang nagawa para sagutin si Daryl. Parami ng parami ang mga taong nasa magkabilang gilid ng kalye. Makikita sa gitna ng maraming tao ang dalawang mga babaeng may magagandang hubog ng katawan na nasasabik at nagtataka sa kanilang pinapanood. Isa sa kanila ay maganda at puno ng dignidad habang ang isa naman ay isang napakagandang babae na may makapigil hiningang hubog ng katawan. Sila ay walang iba kundi sina Celine at Queenie. Mahilig maglibot sa iba't ibang lugar sa buong mundo ang magmaster na ito, kasalukuyan sila ngayong nasa Royal City ng South Cloud World. Hindi nila inaasahan na maaabutan nila ang pangangaso ng prinsesang si Quincy. Bakit po napakasigla ng mga tao, Master? Hindi pa rin alam ni Queenie kung ano ang nangyayari. Ngumiti ng bahagya si Celine habang sumasagot ng narinig ng mga tao na lalabas ng city ang pinakamatandang prinsesa at ang kanyang mga kabalyero ngayong gabi. Narito sila para makita ang prince consort. Lasing ba ang mga taong ito, maaari? Ang prince consort at ang prinsesa. Dito na biglang naging interesado si Queenie, tumitingkayad siyang tumayo at tumingin sa gitna ng kalye. Dito na nila nakita si Daryl sa gitna ng mga tao. Kuya. Biglang nanginig ang buong katawan ni Queenie, agad na nagblangkoan ang kanyang isipan, habang natitigilan sa kanyang nakikita. Nananaginip lang ba siya? Kalahating buwan na ang nakalilipas mula noong palihim niyang pakawalan ang kanyang kuya mula sa kulungan ng Heaven Union Sect. Bakit hindi pa rin ito nakakabalik sa kanyang mga pinsan sa World Universe? Paano siya naging prince consort ng South Cloud World? Nagulat dito si Queenie, napakamot siya sa kanyang mga mata sa sobrang hindi pagkapaniwala at muling tumingin kay Daryl. Oo nga, si kuya nga yun. Nagulat si Celine nang makita niya ang reaksyon ni Queenie at napatanong nang, siya ba ang kuya mong si Daryl? Siya ma'am. Tango nang naguguluhang si Queenie. Napabuntong hininga rito si Celine. Hindi ba sinabi mo na malapit sa isa't isa si Daryl at ang kanyang mga pinsan? Bakit siya naging prince consort ng South Cloud World? Naguluhan dito si Celine. Kalahating buwan na ang nakalilipas mula noong lihim na pakawalan ni Queenie si Daryl. Nagalit naman ng husto ang sect master ng Heaven Union na si Sylvester Lowe nang malaman niya ito, pero isa si Queenie sa mga disipulo ni Celine kaya walang kahit na anong nagawa rito si Sylvester. Pero agad na nagsisi si Celine sa ginawa ng kanyang disipulo sa mga sandaling ito. Inisip ni Celine na babalik si Daryl sa World Universe sa sandaling pakawalan nila ito sa kulungan. Hindi niya inaasahan na magiging isa pala itong prince consort ng South Cloud World. Desperadang tumayo si Queenie habang nabablangkong tumitingin kay Daryl. Ano ang nangyari? Paano naging isang prince consort ang aking hipag? Paano na ngayon ang kapatid ng aking pinsan? Naghiwalay ba sila? Huwag kang magpanik. Sabi ng nag-iisip na si Celine habang kino-comfort si Queenie. Sigurado akong mayroong rason kung bakit naging prince consort ng South Cloud World ang iyong hipag. Tingnan natin. Mas marami ang nalaman ni Celine at mas mature din siya sa ibang mga babae dahil sa ginagawa nitong paglilibot sa mundo.
kaya palagi siyang nagiging rasyonal sa sandaling makaengkwentro siya ng problema. Magaling? Tumango si Queenie at tahimik na sinundan si Selene. Pagkatapos ng kalahating oras, nakarating na rin sina Daryl at Kinsey sa isang hunting ground sa northwest ng Royal City. Isa itong malawak na lupain na nagsilbing hunting ground ng royal family ng South Cloud World. Tumingin si Daryl sa kanyang paligid nang makarating siya sa lugar na ito, mayroon itong isang napakagandang tanawin. Pero hindi interesado si Daryl sa pangangaso. Isa lang itong dahilan para umalis ng Royal City. Marami ring mga bantay na nag-oobserba sa kanyang paligid kaya agad niyang makukuha ang atensyon ng mga ito sa sandaling maglakad siya palayo kay Queenie. Isang report para sa prinsesa at sa kanyang prince consort. Dito na biglang bumalik ang bantay na tumingin sa naging sitwasyon sa kanilang paligid. Dito na buong galang na sinabi ng bantay na, may isang grupo ng mga lobo sa inyong harapan, pwede nyo na pong simulan ang pangangaso. Okay. Tumatangong ngiti ni Kinsey. Manghuli na tayo. Maganda ngayon ang mood ni Kinsey. Iniisip niyang aalis na si Daryl kaya magagawa na niyang i-enjoy ang pangangaso at mag-relax dito. Mayroon pa siyang kailangang gawin. Kahit na isa lang itong peking pangangaso, nanguna pa rin si Kinsey at sumugod sa kakahuyang nasa kanilang harapan. Nagmamadali namang sumunod sa kanya si Daryl. Isang ang grupo ng mga lobo ang makikitang magkakasama ilang daang metro mula sa kanila. Ha? Sabi ni Kinsey. Agad niyang kinuha ang kanyang pana para panain ang mga ito, handa na siyang hulihin ang lahat ng lobo na kanyang nakita. Pero masyadong mautak ang mga lobo. Alam nila na naroroon si Kinsey para hulihin sila, kaya agad silang tumakbo sa iba't ibang direksyon, bago pa man ito makalapit sa kanila. Pagkatapos ng ilang minuto, walang kahit na isang nahuli sa mga ito si Kinsey. Masyadong matalino ang mga lobong ito. Tango ni Kinsey. Gamit ang kanyang lakas, masyado nang madali ang paghuli sa isang grupo ng mga lobo. Kaya kinakailangan niyang sundin ang tamang pamamaraan sa pangangaso, wala siyang ibang dapat na gamitin kundi ang kanyang kakayahan sa paggamit ng pana, mga trap. Napapigil hininga ang mga bantay sa kanilang paligid nang dahil sa sobrang takot matapos nilang makita na hindi nagawang mahuli ng prinsesa ang kahit na isa sa mga lobong iyon. Susubukan ko ito. Nakangiting sinabi ni Daryl. May pagkaklumsi si Kinsey, kaya hindi niya nahuli ang kahit na isa sa mga lobong iyon. Suminghal lang ito ng mahina at nanahimik nang makita niyang lumapit si Daryl para subukang hulihin ang mga lobong iyon. Ha? Tumingin ang mga Royal Guard kay Daryl. Nagmukhang confident ang Prince Consort kaya siguradong mayroon siyang paraan para magawa ito. Hindi siya mapipiling pakasalan ng prinsesa kung hindi niya alam ang kanyang mga ginagawa. Pero agad na nagulat ang mga bantay sa ginawa ni Daryl. Pumutol si Daryl ng daang mga tangkay na kasing laki ng braso. At pagkatapos ay inilatag niya ang mga tangkay na ito sa lupa. Naging magulo ang pagkakalagay niya sa mga ito, pero mukha itong bumubuo ng hugis puso sa malayo. Magtatapat na ba ang Prince Consort ng pagmamahal sa prinsesa? Napaka-romantic naman nito. Nagawa niyang ilatag ang mga tangkay na ito ng puno para gumawa ng hugis ng puso. Dito na nagsimulang mag-usap-usap ang mga Royal Guard. At pagkatapos ay ikinaway ni Daryl ang kanyang kamay at sumigaw pagkatapos ilatag ang huling tangkay. Umatras kayong lahat! Hihintayin lang natin ang mga lobong bumalik sa lugar na ito. Nagpakita ng siguradong ngiti si Daryl habang nagsasalita sa gitna ng kakahuyan. HMM! Kaya ng mga tangkay na iyang humuli ng isang grupo ng mga lobo. Masyado itong magulo. Paano niya ito magagawang paganahin? Nagpalitan ng tingin ang mga Royal Guard habang pasimpleng bumubulong sa kanilang mga sarili para maiwasang ipaalam sa iba ang kanilang naiisip. Daryl! Kumunot ang noo rito si Kinsey, dito na nito sumisinghal na sinabing, ano ang ginagawa mo? Hindi niya nagawang mahuli ang mga lobo. Pero gusto itong hulihin ni Daryl gamit ang mga tangkay na yon. Masyado na siyang overconfident para magyabang ng ganyan. Hindi naman siya pinansin ni Daryl, nakangiti nitong sinabi sa mga bantay na, ano pa ang ginagawa niyo? Habulin niyo na ang mga lobo. Mabilis na nagsipagtakbo ang ilang daang mga bantay sa iba't ibang direksyon para pagsamasamahin sa isang lugar ang mga lobo. Sa isang bahagi ng kakahuyan na may ilang daang metrong layo mula kay Daryl, sinundan nina Selene at Queenie ang entourage ng prinsesa.
Kaagad silang napasimangot nang makita nila ang eksenang ito. Bakit kumikilos ng ganyan si kuya? Matapos niyang makita ang eksena sa loob ng isang sandali, napakagat na lang sa kanyang labi si Queenie habang pinapadyak ang kanyang mga paa. Naghihintay na sa kanya ang kapatid ng pinsan ko sa World Universe. Pero nandito pa rin siya para mangaso kasama ang prinsesa at nagawa pang gamitin ang mga tangkay na yon para pasiyahin ito. Hindi naman sumagot dito si Selene. Nag-iisip niyang tiningnan ang mga tangkay at sinabing, hindi niya ginawa iyon para pasiyahin ang prinsesa, mukhang isa itong formation. Kahit na hindi mahusay si Selene sa formation, napag-aralan naman niya ng tungkol sa mga ito kaya kaagad niya itong nalaman sa loob ng isang tingin. Isang formation. Marunong si kuya sa formation. Dito na pinakalma ni Queenie ang kanyang sarili at manood ng tahimik sa ginagawa ni Daryl. Dito na biglang dinala ng mga Royal Guard ang isang grupo ng mga lobo papunta sa mga inilatag na tangkay ni Daryl. At noong pumasok ang mga lobo sa loob nito, agad na nawala sa direksyonan ng isip ng mga ito. Sush! 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 At pagkatapos ay ginamit ni Daryl ang kanyang pana para panain ang mga siko ng lobo. Nilagyan niya ito ng sapat na lakas para mapatumba at hindi mapatay. Sa loob ng isang iglap, nagawang mahuli ni Daryl ang mga lobo, walang kahit na isa sa mga ito ang nakatakas. Grabe! Natigilan ng mga Royal Guard sa kanilang nakita. Dito na sila namamanghang tumingin kay Daryl. Kamangha-mangha talaga ang Prince Consort. Masyadong kahanga-hanga ang mga tangkay na yon. Oo nga. Mukhang natuwa si Daryl nang marinig niya ang mga papuri sa kanyang paligid. Isinukbit niya ang kanyang pana, nilingon ang kanyang ulo, at nakangiting sinabi kay Quincy na, ano sa tingin mo? Mas simple at mas epektibo ang ginawa ko sa'yo, tama. Napanguso rito si Quincy, hindi niya magawang tanggapin ang katotohanan. Bakit ba ang yabang-yabang mo? Hindi naman kamangha-mangha ang ginawa mo. Nagmukhang walang pakialam si Quincy pero nanginig pa rin ang kanyang puso sa kanyang nakita. Pangkaraniwang walang pakialam si Daryl sa kanyang mga ginagawa, pero talagang kahanga-hanga ang kanyang mga pamamaraan sa sandaling makaengkwentro ito ng isang mahirap na sitwasyon. Dito na nagbago ng kaunti ang opinyon ni Quincy kay Daryl. Sa layong ilang daang metro. Nanginig si Queenie nang makita niya kung ano ang nangyari, nasabik siya nang husto sa ginawang ito ni Daryl. Isa nga talagang formation ang mga tangkay na yon. Kahanga-hanga talaga si kuya. Hindi naman sumagot si Selene habang tahimik at sumasangayon na pinapanood si Daryl mula sa malayo. Mukhang naging madali para kay Daryl ang panghuhuli sa isang grupo ng mga lobo ng buhay. Hindi na nakapagtataka kung bakit siya ang nakakuha sa walang katulad na teknike ni Lubu sa pagpapalakas na Blood Battle 8 Directions. Kakaiba nga talaga si Daryl. Napakagat naman sa kanyang labi ang malapit kay Daryl na si Quincy. Nagawa nitong mahuli ng buhay ang mga lobo kaya kaagad siyang nagbigay ng utos sa mga Royal Guards. Ibalik niyo na ang mga ito sa palasyo. Opo, kamahalan. Agad na bumalik ang mga Royal Guard sa palasyo kasama ang mga nahuli nilang lobo. Mabilis na nawala ang mga ito sa loob ng isang iglap. Sina Daryl at Quincy na lang ang natira sa bakante at magandang lugar na yon. Daryl. Tumingin si Quincy kay Daryl ng may seryosong mukha. Napaalis ko na silang lahat. Makakaalis ka na ngayon. Tumango rito si Daryl at sumagot ng, maraming salamat. Hindi naman nagdalawang isip si Daryl, agad siyang tumalikod at naglakad palayo. Oh ay! Pagkatapos ng ilang hakbang, narinig ni Daryl si Quincy na sumigaw sa kanyang likuran. Napahinto rito si Daryl. Dito na siya lumingon at nakangiting tumingin kay Quincy habang sinasabi na, ano ang problema? Ayaw mo akong paalisin. Namula rito si Quincy at galit na sumagot ng, huwag ka nang magsalita kung wala ka rin namang magandang sasabihin. Binabalaan kita, huwag ka nang babalik sa South Cloud World kahit na kailan. Naguluhan sa kanyang sarili si Quincy noong aalis na si Daryl. Sinubukan niyang sabihin dito na mag-ingat sa kanyang paglalakbay pero kaagad na sinira ng mga naging tanong nito sa kanya ang kanyang sasabihin. Tumawa naman si Daryl nang maramdaman niya ang galit ni Quincy. Huwag kang mag-alala, hindi ako babalik dito hanggat wala akong importanteng sadya rito. Pero sabihan mo lang ako sa sandaling mapasok ka sa isang malaking gulo sa susunod, nakahanda pa rin akong tumulong sa'yo.
Ako pa rin naman ang asawa mo. Ikaw. Napapadyak sa kanyang paa si Quincy habang inaasar ni Daryl. Umalis ka na rito. Hindi na nagsalita pa ng kahit ano si Daryl. Ngumiti lang ito at mabilis na naglakad papunta sa malayo. Kahit na nagalit dito si Quincy, hindi naman siya kaagad na umalis sa lugar na yon. Pinanood niyang lumayo ang likuran ni Daryl hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Huwag na sanang mag-cruise ang landas namin ng hayop na ito sa susunod. Habang iniisip ang tungkol sa bagay na yon, tumalikod na si Quincy at bumalik sa palasyo. Matapos maglakad ng ilang oras, hindi na nakita ni Daryl ang South Cloud Royal City sa kanyang likuran. Dito na niya pinabagal ang ginagawa niyang paglalakad. Habang tumitingin sa napakalawak na mundo sa kanyang harapan, huminga ng mahaba at malalim si Daryl. Nasabik siya ng husto sa mga sandaling ito. Buwisit, makakaalis na rin ako sa wakas. Isa talagang pasakit ang mga araw ng pagkakulong ko sa palasyong iyon. Totoo ngang naging prince consort ang tingin sa kanya ng mga eunuko at mga babae sa royal court. Pero hindi man lang niya nagawang makasundo si Quincy, at natabihan sa kama nito. Dito na napuno ng kahihiyan si Daryl sa kanyang sarili. Kuya! Nang bubulong na sana si Daryl sa kanyang sarili, isang sigaw ang biglang nadyecho sa kanyang likuran. Huminto si Daryl at lumingon sa kanyang likuran, kaagad siyang natigilan sa kanyang nakita. Dalawang magagandang imahe ng katawan ang lumapit sa kanya, ito ay walang iba kundi si Selene at Queenie. Pagkatapos nilang makita ang paghihiwalay ni Daryl at Quincy, at makita ang mag-isang paglalakbay ni Daryl, na pagdesisyonan ng magmaster, na sundan ito ng walang pag-aalinlangan. Natuwa at sumigla si Daryl nang makita niya si Queenie. Ano ang ginagawa mo rito? Napatingin din si Daryl kay Selene, at natigilan sa kanyang nakita. Nagmukha itong maselan, kasing ganda si Selene ng isang diwata na mayroong kabigha-bighaning hubog ng katawan. Napaganda pa siya ng husto ng suot niyang kulay purple na dress. Siya ba ang master ni Queenie? Napakaganda niya. Pasimpleng napalunok sa kanyang sarili si Daryl. Nang makita niya ang pagtingin sa kanya ni Daryl, nagmukhang walang pakialam si Selene. Pinanatili nito ang poker face na kanyang ipinapakita. Agad na magagalit ang ibang mga babae sa sandaling tingnan sila ni Daryl, pero iba rito si Selene. Nagawa na nitong maglakbay sa buong mundo at magkaroon ng kaalaman sa iba't ibang mga kultura, kaya marunong na itong humarap sa mga hindi inaasahang bagay ng kalmado. Kuya! Mabilis na lumapit si Queenie kay Daryl. Napakagat ito sa kanyang labi at naguguluhang nagtanong ng, hindi ba dapat ay nakabalik ka na sa World Universe para makipag-isa sa kapatid ng aking pinsan? Paano ka naging prince consort ng South Cloud World? Mukhang hindi natuwa rito si Queenie, pero hindi rin siya nagalit. At sa halip ay naguluhan ito sa kanyang mga nakita. Napakamot sa kanyang ulo si Daryl sa sobrang kahihiyan, huwag mo sana itong masamaing kapatid, pero masyadong mahaba ang kwento kung bakit ito nangyari. Napagkamalan silang magkasintahan ni Quincy ng Empress, sa libingan ni Lubu, kaya kaagad nito siyang pinangalanan bilang prince consort ni Quincy. Magiging mahirap na para sa kanyang ipaliwaang ang sitwasyon noong mangyari iyon. Napakagat sa kanyang labi si Queenie, bago magtanong ng, "Oo nga pala, kumusta na kayo ng kapatid ng pinsan ko?" Pagkatapos niyang iligtas si Daryl sa Heaven Union Sect, naging mabilis ang mga pangyayari, kaya hindi na niya nagawa pang tanungin ang nagmamadaling si Daryl. Kaagad na naisip ni Queenie ang kapatid ng kanyang pinsan, iniisip niya kung ok pa ba silang dalawa ni Daryl. Ilang taong naglakbay si Queenie, kasama ang kanyang master, kaya namimiss at nag-aalala na siya kila Daryl at Lily. Nang itanong ito ni Queenie, tumayo sa tabi si Selene at tahimik na tiningnan si Daryl. Naging mahinhin at tahimik lang ito sa mga sandaling yon. Buwisit! Ang 7 taong appointment ko kay Lilibod. Nanginig ang puso ni Daryl at nablangko ang kanyang isip nang banggitin nito si Lily. Naalala ni Daryl ang 7 taong appointment nila ni Lily. Pero bigla siyang nakatanggap ng balita tungkol kay Monica, kaya kaagad siyang umalis para iligtas ito. At pagkatapos ay nagpunta siya para bisitahin ang kanyang master, bago gumawa ng kaguluhan sa Royal City ng New World. Napalampas ng sunod-sunod na mga emergency na ito ang 7 taong appointment nila ni Lily. Alam niya na kailangan niyang gumawa ng paraan, pero hindi na niya maalala kung ano nga ba yon. Mabilis na nagblangko ang kanyang isip nang maalala niya ang 7 taong appointment na ito.
Buwisit, bakit ko nakalimutan ang tungkol sa 7 taong appointment? 1 buwan na ang nakalilipas mula noong magtapos ang napagkasunduan naming oras. Inisip na kaya nililibod na sumuko ako sa amin. Gusto nang maiyak ni Daryl nang maisip niya iyon. Kaagad na napansin ni Queenie ang hindi tamang itsura ni Daryl kaya mabilis itong nagtanong ng, "Ano ang problema kuya? Mayroon ba kayong problema ng kapatid ng pinsan ko? Ano ang dapat kong sabihin?" Higit pa ito sa isang aksidente, masyadong marami ang mga hindi magandang bagay na nangyari. Una ay ang pagkawala ng memorya ni Lily at pagkatapos ay ang pagkasira naman ng kanyang mukha. Mapait nang ngumiti si Daryl habang tumitingin kay Queenie. "Queenie, masyadong nagdusa ang pinsan mo nang dahil sa akin. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito." Sa loob ng ilang minuto, mabilis na naipaliwanag ni Daryl ang kanyang sitwasyon kay Queenie. "Ano? Nasira ang mukha ng pinsan kong hiwalay na ngayon sa iyo, kuya? Paano ito nangyari?" Nanginig ang buong katawan ni Queenie nang marinig niya ang balita. Dito na niya hindi makapagsalitang tiningnan si Daryl. Hindi niya na-realize na ganoon katagal na pala siyang wala. 10 taon na rin ang nakalilipas mula noong sumama siya sa kanyang master. Marami ng mga hindi magandang bagay ang nagyari sa panahong ito. Kung ganoon, pagkatapos ng 10 segundo, nag-react si Queenie at tumingin kay Daryl. "Napalampas mo ang 7 taong appointment at hindi mo na rin alam kung nasaan siya ngayon?" "Oo." Sagot ni Daryl, masyado siyang nahihiya para tingnan ang mga mata ni Queenie. Sa bagay, siya pa rin ang nakapagpalampas sa appointment. Alam niyang hindi niya dapat iyon ginawa. Napapadyak na lang sa sobrang galit si Queenie. "Kuya, paano mo nagawa yon?" "Ikaw." Gustong sermonan ni Queenie si Daryl, pero hindi niya magawang magsalita ng masakit dahil iniisip pa rin niya na naging mabuting asawa si Daryl kay Lily. Napasimangot naman ng husto ang nakatayo sa kanilang tabi na si Celine. Mahusay sa pagbasa ng tao si Celine. Kahit nakakikilala pa lang nito kay Daryl, humanga pa rin siya sa angkin nitong talino at pagkamaparaan noong mahuli nito ng buhay ang mga lobo gamit ang isang formation. Marami ng mga nakitang talentadong tao si Celine sa tinagal-tagal na niyang naglalakbay sa mundo, pero si Daryl ang pinaka-espesyal sa lahat ng ito. Matalino si Daryl pero nabigo pa rin ito ng husto sa kanyang love life. "Huwag kang mag-alala, Queenie." Naramdaman ni Daryl ang pagkabahala kay Queenie. Tumawa ito para i-comfort ang pinsan ni Lily. "Huwag kang mag-alala dahil kaagad kong hahanapin si Lilibod sa sandaling makabalik ako sa World Universe. Hinding-hindi ko na siya iiwan kahit na kailan." Ngumiti at napapalakpak si Queenie pagkatapos marinig ang pangako ni Daryl. "Kung ganoon, wala naman kaming importanteng gagawin ng aking master. Bakit hindi ka nalang sumabay sa amin pabalik? Ano po sa tingin mo, Master?" Napalingon si Queenie para tingnan si Celine. Hindi naman sumagot sa kanya si Celine, at sa halip ay itinaas nito ang malajed niyang kamay at agad na sinelyuhan ang mga akupoint ni Daryl sa loob ng isang iglap. Slap! Gumawa si Celine ng isang napakabilis na pag-atake kay Daryl. Hindi na nakapag-react dito ang hindi na makagalaw na si Daryl. Buwisit! Paano itong nangyari ng biglaan? Natigilan dito si Daryl, nagtataka siyang tumingin kay Celine. Hoy, ganda! Ano ang ibig nitong sabihin? Habang nagtatanong, sinubukang sukatin ni Daryl ang lakas ni Celine ng pasimple. Gasp! Nang biglang magulat at mapalunok si Daryl. Buwisit! Nagmukhang mahinhin at maselan si Celine, pero mayroon na pala itong lakas na nasa Heaven Ascension level. Kasabay nito ang pagmamakaawa ng nababahalang si Queenie kay Celine. Master, bakit niyo po ginawa ito? Pakawalan na lang po natin siya. Palaging maganda ang muod ng kanyang master, pero ano ang nangyari ngayong araw? Tumingin si Celine kay Queenie at sinensyasan na huwag magpanik. At pagkatapos ay lumingon si Celine kay Daryl at sinabing, wala akong kahit na anong hinanakit sa iyo, Daryl, kaya dapat lang nahayaan kita sa gusto mong gawin. Pero pinakawalan ka ni Queenie sa kulungan ng Heaven Prison Sect nang hindi ko nalalaman. Magkaibigan kami ng sect master nitong si Sonia. Kahit na napatawad nito si Queenie sa kanyang ginawa, bilang kanyang master, kinakailangan kong magpakita ng responsibilidad sa kanyang ginawa. Kaya ibabalik na kita ngayon sa Heaven Union Sect. Nagmukhang determinado si Celine nang sabihin niya iyon. Ha? Gusto nang maiyak ni Daryl sa mga sandaling ito.
natakot siya ng husto noong maalala niya kung paano siya binigyan ng iba't ibang mga pangalan at tinorture sa Heaven Union sect. Dito na sumagot si Selene ng, "Huwag kang magalala, kukumbinsihin ko ang sect master na pakawalan ka, pero kinakailangan mo munang bumalik sa Heaven Union sect. Sa bagay, isa ka sa kanilang mga preso. Dahil nagawa kitang hulihin, dapat lang na aminin mo ang iyong pagkatalo." Nag-isip sa loob ng isang sandali si Selene bago ipagpatuloy ang kanyang pagsasalita, hindi ba't gusto lang ng sect master na makuha ang Blood Battle 8 Directions technique? Ibigay mo na lang ito sa kanya kung gusto mo nang makalaya. Kahit na isa siyang babae, wala pa ring pakialam si Selene sa mga nangyayari sa mundo, lalo na noong marating niya ang Heaven Ascension level. Hindi na siya sumusunod sa anumang walang katulad na pamamaraan sa pagpapalakas. Maaari ngang isang pinagagawang kayamanan ang Battle 8 Directions, pero isa lang itong pamamaraan sa pagpapalakas para kay Selene. Para sa kanya, wala namang masama kung ibibigay na ni Daryl ang Blood Battle 8 Direction technique sa Sect Master. Ano? Sinabi niya bang ibigay ko ang Blood Battle 8 Directions technique sa walang awang babae na yon? Napaatras si Daryl sa loob ng isang sandali bago tumatawang sinabi na, "Niloloko mo ba ako? Nagpakahirap akong kunin ang teknike na ito sa sinaunang libingan. Bakit ko ito ibibigay sa kanya? Sa bagay, nagawa niya rin akong dukutin sa gitna ng laban, nagawa niyang kunin ang pagkakataong iyon para kunin ako, bakit ko naman aaminin ang pagkatalo ko sa kanya?" Dito na itinaas ni Daryl ang dalawa niyang mga kamay. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin habang nagpapatuloy sa pagsasalita. Ang pinakamatindi sa lahat ay ang pagbali niya sa dalawa kong mga braso para pilitin akong sabihin sa kanya ang Blood Battle 8 Directions. Hindi ako lalaki kung hindi ako gaganti sa kanya ng dahil dito. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit ko ibibigay sa kanya ang Blood Battle 8 Directions? Hindi na napigilan pa ni Daryl ang kanyang galit. Mula noong maging Sect Master siya ng Elysium Gate, nakaranas na si Daryl ng iba't ibang panganib. Pero ang sinapit niya sa kamay ni Sonya ang bagay na hinding-hindi niya makakalimutan kailanman. Hindi ito isang malas na pangyayari, kundi isang dapat niyang ikahiya na pagdurusa. Nanginig si Selene nang marinig niya ang mga sinabi ni Daryl. Hindi niya alam na ganoon pala katindi ang sinapit ni Daryl sa mga kamay ni Sonya. Pagkatapos itong pag-isipan ng isang sandali, gumaan na rin ang tono ni Selene. Tumingin ito kay Daryl at sinabing, "Kung ganoon, kailangan na kitang dalhin sa kanya. Magkasundo tayong lahat at huwag na magaway pa. Ako ang taong tatayo sa gitna niyong dalawa para maresolba ang problemang ito." Napasok sa isang mahirap na sitwasyon si Selene nang kailanganin niyang timbangin ang relasyon niya sa dalawang panig. Isa na rito ang hipag ng kanyang disipulo, habang ang isa naman ay isa niyang malapit na kaibigan. Ayaw na niyang lumalim pa ang hidwaan ng dalawang ito. "Oh, buwisit! Bakit ba nagpupumilit ang babaeng ito?" Naramdaman ni Daryl na gusto niyang umiyak. Dito na siya mapait nang umiti at sinabing, "Sige, nangangako ako na hindi ako maghihiganti sa loob ng 2 taon. Pakawalan mo na ang aking mga Aku Points dahil susugod na ako pabalik sa World Universe." Tumingin sa kanya si Selene at mahinang sinabi na, "Dadaan tayo sa Heaven Union Sect pabalik sa World Universe, hindi tayo magtatagal doon." Dito na tumigil sa pagsasalita ang humahakbang paabante na si Selene. "Ako." Na-depress dito si Daryl, hindi na niya alam ang dapat niyang sabihin. Gusto niyang magalit pero masyadong kalmado si Selene, kaya hindi niya alam kung paano niya ito mailalabas sa kanyang dibdib. Hindi pa rin alam ni Daryl na isang babaeng puno ng prinsipyo si Selene. Hinding-hindi nito babaliin ang kanyang desisyon sa sandaling mabuo ang kanyang isip. "Kuya." Napapahiyang lumapit si Queenie kay Daryl at sinabing, "Huwag ka nang magalit kay Master. Ganyan lang talaga siya." 10 taon na silang magkasama, kaya kilalang kilala na ni Queenie si Selene. Ang kanyang master ay isang uri ng taong tutupad sa mga bagay na kanyang ipinagpipilitan. "Kuya." Tumingkayad si Queenie at bumulong sa mga tainga ni Daryl. "Huwag kang mag-alala dahil papakawalan ko ang mga Aku Point mo sa sandaling magkaroon ako ng pagkakataon para gawin ito. Pagkatapos mong makawala, bumalik ka na kaagad sa World Universe. Hanapin at alagaan mo ang aking pinsan." Sa sobrang hina ng kanyang mga sinabi, silang dalawa lang ang nakarinig nito. "Napakabait mo sa akin." Mahinang sinabi ng natutuwang si Daryl. "Papakawalan kita mamaya, kuya."
Bumalik ka kaagad sa World Universe para alagaan ang aking pinsan. Napansin ni Queenie na maaaring hindi gawin ni Daryl ang kanyang mga sinabi nang makita niya itong matuwa at makipagbiruan sa kanya, kaya kinakailangan niya itong paalalahanan muli. Tumango rito si Daryl. Kahit na walang utos mula kay Queenie, kaagad siyang pupunta kay Lily sa sandaling makabalik siya sa World Universe. Nagsisi ng husto si Daryl nang makalimutan niya ang tungkol sa 7 taon nilang kasunduan. Queenie! Tumalikod si Selene at sumigaw ng, "Anong binubulong-bulong mo kay Daryl? Halika na!" Tumingin si Selene kay Daryl nang sabihin niya iyon. Hindi niya masyadong sinelyuhan ang mga acupoint ni Daryl pero sapat na ito para selyuhan ang paggamit niya sa internal niyang lakas. Hindi nito naapektuhan ang iba niyang mga pagkilos. "Papunta na po ako, Master." Sagot ni Queenie habang mabilis na hinihila si Daryl para makasunod kay Selene. Habang nasa daanan, humanap ng tamang pagkakataon si Queenie para tanggalin ang pagkakaselyo sa mga acupoint ni Daryl. Pero kaagad silang tinitingnan ni Selene sa bawat sandaling gagawa siya ng kahit na ano rito. Hindi narinig ni Selene ang mga bulong ni Queenie kay Daryl pero kilalang kilala niya ang kanyang disipulo. Alam niya na susubukan nitong tanggalin ang selyo sa mga acupoint ni Daryl. Pero wala pa ring naging pakialam dito si Selene. Hindi ito pinakita ng kanyang mukha pero palagi siyang naging alerto habang hindi binibigyan si Queenie ng pagkakataon na gawin ito. Dito na na-stress ng husto sina Queenie at Daryl. Pagkatapos ng isang sandali, nakarating na rin sila sa kontinente ng New World. "Ano yon, Master?" Nang makarating sila sa kakahuyan. Kumislap ang mga mata ni Queenie nang makita nila ang isang bagay. Dito na siya nasasabik na nagsabi kay Selene. Agad namang napatingin sa kanya sina Daryl at Selene. Dito na nila nakita ang isang tagong treasure chest sa bakanteng bahagi ng kakahuyan sa kanilang harapan. Nagmukhang masela ng treasure chest na itong may kaunting ginto sa labas na gumawa ng napakagandang mga disenyo. Sa unang tingin, masasabi ng kahit na sinong mahalaga ang bagay na ito. Isa itong treasure chest, Master. Mayroon laman kaya itong kayamanan? Masayang sinabi ni Queenie habang mabilis na naglalakad palapit sa treasure chest. Gaano ba sila kaswerte? Nagawa nilang makita ang isang treasure chest sa gitna ng kanilang paglalakbay. Napasimangot dito si Daryl sa kanyang sarili. Siguradong may kakaibang mangyayari sa sandaling magpakita nang biglaan ang isang treasure chest sa gitna ng kakahuyan. Habang iniisip ang mga posibleng mangyari, kaagad na nagbabala si Daryl ng, "Huwag mong gagalawin ang box na yan. Maaaring may laman ito na isang patibong." Habang sinasabi ang mga bagay na iyon, mabilis na tumingin si Daryl sa kanyang paligid. Kasabay nito ang pagsasabi ni Selene ng, "Huwag kang lalapit dyan, Queenie." Marami ng karanasan ang babaeng si Selene. Napansin niya na may ibang kulay ang lupa sa paligid ng box sa loob ng isang tingin. Mayroon din siyang naramdaman na paggalaw sa paligid, siguradong isa ngang patibong ang treasure chest na ito. "Master, Kuya, sigurado namang wala itong panganib." Nagmukhang relaxed naman dito si Queenie. Tumingin siya sa paligid ng treasure chest at pangkaraniwang sinabi na, mukhang naglalaman ito ng mga kayamanang kinuha ng mga bandido sa mga mangangalakal na dumadaan dito. Naglakad pa abante si Queenie habang sinasabi ang mga bagay na yon. Nabahala naman dito ng husto sina Daryl at Selene, nagmamadali nilang hinabol si Queenie para mapigilan ito. Nang makarating sila sa harapan ng treasure chest, isang malaking net ang biglang umangat mula sa lupa. Sa gitna ng maalikabok na paligid, hindi na nakapag-react pa sina Daryl, Selene at Queenie. Nahulis lang tatlo at ibinitin ng lambat sa itaas. "Queenie!" Nagalit dito si Selene, "Sinabihan na kitang huwag lalapit dito pero hindi ka pa rin nakinig sa akin." Ginamit ni Selene ang kanyang internal energy para punitin ang lambat. Nagmukha lang itong isang ordinaryo at malaking lambat, pero naging matibay ang isang ito. Sinubukan na itong sirain ni Selene ng ilang beses, pero hindi pa rin niya ito nagawang mapunit. Alam ni Queenie na gumawa siya ng isang maling bagay, dito na namula ang kanyang mukha, at nanatiling tahimik sa kanyang kinalalagyan. Buntong hininga ni Daryl, maging siya ay hindi na makapagsalita sa nangyari. Maraming taon nang nasa larangan ng pagpapalakas si Queenie, pero bakit pa rin ito nagawang maging ganito ka-inosente? Isang treasure chest na nakalatag sa gitna ng kawalan, siguradong may kakaibang bagay na nakakabit dito, pero nagawa pa ring magpahuli rito ni Queenie.
Nalungkot pero nakahinga naman ng maluwag sa kanyang sarili si Daryl. Nakulong ang tatlo sa malaking net na ito, nagsiksikan silang tatlo rito na parang mga sardinas, kaya nagawang malanghap ni Daryl ang mabangong amoy ni Celine sa mga sandaling ito. Napakaganda kong Celine. Habang pasimpleng nagbubuntong hininga, lumingon si Daryl kay Celine at sinabing, siguradong gawa sa mga espesyal na materyales ang net na ito, kaya hindi mo ito mabubuksan ng basta-basta gamit ang iyong internal energy. Kahit na isa ka ng Heaven Ascension level na cultivator, hindi mo pa rin ito masisira. Bakit hindi mo na lang kaya ako pakawalan para masubukang sirain ito? Gusto sanang sunugin ni Daryl ang lambat gamit ang kayang White Lotus Cold Flame, na susunog sa lahat ng bagay ng walang kahirap-hirap. Paano mo na lamang hindi ko ito kaya? Pangkaraniwang sumagot si Celine at nagpatuloy sa paggamit ng kanyang internal energy para sirain ang lambat pero wala itong nagawa na kahit anong epekto. Tingnan mo, sinabi ko na sayo. Huwag kang magsalita, hayaan mo muna akong mag-isip ng paraan. Napakatigas talaga ng ulo nito. Isang buntong hininga ang kanyang narinig. Pitter-patter. Kasalukuyang nagtatalo ang dalawa nang makarinig sila ng mga tunog ng yapak mula sa kakahuyan. Naging magaan ang mga tunog na ito ng yapak kaya sigurado silang hindi ito mga pangkaraniwang tao. Mabilis na lumingon si Daryl para tingnan ang mga ito. Buwisit. Sino ang mga taong ito? 4 na mga lalaki, at 4 na mga babae ang mabilis na lumapit sa kanila, nagmukha ng nasa 30s ang mga ito. May kagwapuhan ang mga lalaki, at kagandahan ang mga babae. Pero syempre, hindi pa rin ito mapapantayan ang kagandahan ni Celine at Queenie. Nagkaroon ng kakaibang pananamit ang mga ito. Ang mga lalaki ay mahabang buhok, ang iba sa kanila ay may suot na suit habang ang iba naman ay nakasuot ng robe. Nakasuot ang mga babae nilang kasama ng sexy na mga damit na nag-emphasize sa kanilang mga sarili. Pero walang kahit na sino sa mga ito ang importanteng tao. Pero dapat nating malaman na mga martial emperor na ang mga ito. Naghinala si Daryl sa pagkakakilanlan ng mga ito. Saan ba nagmula ang malalakas na taong may wordong pananamit na ito? Nang makarating ang 8 mga lalaki at babae, nasasabik silang tumawa nang makita nilang mahuli sina Daryl, Queenie, at Celine sa lambat. Kinalaunan, isang lalaki na may mahabang buhok ang umabante mula sa grupo para ngumiti at sabihin, sabi ko na nga ba na makakahuli tayo ng ibang tao sa pamamaraang ito. Habang nagsasalita, tiningnan ng lalaking may mahabang buhok sina Celine at Queenie, bago sabihin, tingnan ninyo. 2 nagagandahang mga babae. Go! Napatingin ang 3 pang mga lalaki kina Celine at Queenie, napalunok ang mga ito sa sobrang pagkagulat. Kayo ba ang 4 Dragon and 4 Phoenix? Naging seryoso ang mukha ni Celine, nang maramdaman niya ang tingin ng mga lalaking ito. Nagawa nilang maglakbay sa 9 na mga kontinente. Kahit na bihira lang siyang mangialam sa mga pangyayaring nagaganap sa pagitan ng mga cultivator, marami pa rin siyang mga narinig tungkol sa mga kakaibang tao sa mundo. Ang 4 Dragons and 4 Phoenixes ay isa sa mga kakaibang organisasyon na kanyang narinig. Gaya ng kanilang pangalan, binubuo ang grupong ito ng 4 na mga lalaki, at 4 na babae, 4 na mga dragon, at 4 na mga phoenix. Naging misteryoso ang organisasyong ito, walang sinuman ang nakakaalam sa eksakto nilang lokasyon. Ang tanging alam lang ng mga tayo ay ang tungkol sa matindi nilang mga lakas at kakaibang pananamit. Ang 4 na mga lalaki ay sina Eldest Dragon, Second Dragon, Third Dragon at Fourth Dragon habang ang 4 na mga babae naman ay sina Eldest Phoenix, Second Phoenix at iba pa. Hindi lang sila nagkaroon ng kakaibang pananamit dahil hindi rin sumusunod ang mga ito sa kahit na anong rules. Naging mahirap ang pagkontrol sa mga magulong organisasyon na ito. Hindi pa sila nakikita ni Celine pero narinig na niya ang tungkol sa mga ito. Kaagad niyang nakilala ang mga ito nang makita niya ang 8. Buwisit. Ang 4 Dragons and 4 Phoenixes. Gustong matawa ni Daryl nang marinig niya ang pangalang iyon. Palaayaw ba nila yon? Napakapangit naman kung ganoon. Oh. Nagulat ang Eldest Dragon nang may makakilala sa kanila. Dito na niya nakangiting tiningnan si Celine at sinabing, "Hoy ganda. Mukhang itinadhana talagang mag-cruise ang ating mga landas. Alam mo na pala ang tungkol sa amin, ang 4 Dragons at 4 Phoenixes." Kagad namang sumali sa tawanan sina Second Dragon, Third Dragon at Fourth Dragon.
Oo nga. Isang biyaya na makakilala kami ng ganito kagandang babae. Nanunuksong nagsalita ang apat habang dahang tinitingnan ang hubog ng katawan ni Celine. Hindi naman nagalit dito si Celine, na nalamig lang itong sumagot ng, wala kaming ginawa na kahit ano sa inyo. Kaya pakawalan mo na kami ngayon din. Hoy, ganda! Nakangiting tumingin kay Celine ang eldest dragon, habang nagpapakita ang palabiro nitong mukha. Itinakda tayong magkita kaya bakit kita pakakawalan ng ganoon-ganoon na lang? Bakit hindi na lang kayo sumali sa amin? Pwede nating tawagin ang ating mga sarili na 5 dragons at 6 phoenixes. Buwisit! Napakadali naman ng mga ito. Bakit nila kami iniimbitahang sumali sa kanila sa una naming pagkikita? Naguluhan dito si Daryl pero inisip niya rin na interesante ang 4 dragons at 4 phoenixes na ito. Pasensya na, pero hindi ako interesadong sumali sa inyo. Mahinang sinagot ni Celine habang nilalabas ang kanyang internal energy para sirain ang net. Natawa naman ang eldest dragon sa kanyang nakita. Hoy ganda! Pinapayuhan kitang itigil ang bagay na yan. Gawa sa dark gold at millennium eye silk ang lambat na ito. Kaya kahit nagaano ka pa kalakas, hindi mo ito masisira. Bahagya namang napabuntong hininga rito si Celine, habang tahimik na nakapwesto sa lambat. Itinaas niya ang kasing dulas ng jade niyang kamay at isang kulay birding bola ang lumabas sa kanyang palad. Dito na nagpakita ang isang simple at napakagandang lira sa kanyang harapan. Kilala si Celine bilang music sage, at ang lirang ito ay ang personal niyang sandata, ang Heaven Feather Lyre. Buwisit! Isa itong purple category na sandata. Nagulat si Daryl nang maramdaman niya ang nagumapaw na enerhiya mula sa Heaven Feather Lyre. Nahahati ang mga sandata sa 7 mga kategorya, red, orange, yellow, green, blue, indigo and purple. Ang mga sandatang nasa red category ang pinakamahina habang ang mga sandatang nasa purple category naman ang pinakapambihira. Kahit na isa lang purple category na sandata ang lira ni Celine, masyado pa ring marami ang nilabas niyong spiritual power na umabot sa punto kung saan may kumpara na ito ni Daryl sa isang grand weapon. Napaatras dito ang 4 dragons at 4 phoenix. Mas nasurpresa silang lahat nang maramdaman nila ang lakas ni Celine. Nasa Heaven Ascension level na ang kanyang lakas. Ganoon talaga siya kalakas. Nagulat at nasabik dito ang 4 dragons at 4 phoenix. Gumawa sila ng isang treasure chest para manloko ng tao, pero hindi nila inaasahang makakahuli sila ng isang napakalakas na Heaven Ascension. Isa rin itong napakagandang babae. Isa itong kasurpre-surpresang bagay para sa kanila. Hindi pinansin ni Celine ang ginagawang tingin ng mga ito, malinaw na makikita ang kawalan ng pakialam sa kanyang mukha. Hindi nagtagal ay dahan-dahan nang gumalaw ang isa-zero niyang magdaliri sa Heaven Feather Lyre. Isang malinaw at magandang tunog ang najekyo, habang nasisira ang hangin sa loob ng 1 kilometrong diameter mula sa pinagmumulan ng tunog. Egyptian Pentatonic Scale. Dito na lumabas ang isang nanalamig na boses sa mapulang mga labi ni Celine. Noong unang panahon, nahahati ang melody sa 5 mga pentatonic scale, major, Egyptian, blues, minor, blues major at minor. Ang melody na ipinakita ni Celine gamit ang kanyang Heaven Feather Lyre ay tinatawag na music scales na may 5 nota. Ang Egyptian Pentatonic Scale ay ang unang level ng exercise, nagigising sa spiritual energy ng langit at lupa, nagkaroon ito ng kamangha-manghang lakas. Chop! 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 Gumawa ang spiritual energy ng langit at lupa ng napakaraming matutulis na blade. Ang mga translucent wind blades na ito ay ginawa ng kanyang internal energy. Klang! 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 Umulan na parang mga pana ang libo-libong mga matatalim na blade, habang tumutusok sa lambat ng paisa-isa. Dito na biglang nagpakita ng marka ang parang hindi masirasirang net na kinalalagyan ni Celine. Kahit na hindi pa rin ito napunit ang lambat, sapat naman na ito para matigilan ang 4 dragons at 4 phoenixes na nakakita rito. Paano naging ganito kalakas ang tunog ng isang chord? Masyadong nakakatakot ang babaeng ito. Buwisit! Nagulat din dito ng husto si Daryl. Isa nga itong Heaven Ascension level na cultivator. Masyadong naging malakas ang tunog ng kanyang lira. Tumawa si Queenie habang ipinapalakpak ang kanyang mga kamay at nasasabik na sinasabing,
Napakagaling niyo po talaga, Master. Tumingin si Queenie sa eldest dragon at sa mga kasama nito nang may nagmamalaking mukha. Kita niyo, ito ang lakas ng aking master. Kahit na gaano pa kalakas ang ginawa niyong lambat, hindi pa rin ito matatalo ang music skill na may 5 nota ng aking master. Pinapayuhan ko kayong tumakbunan ang malayo. Kung sa bagay, hindi naman na kayo makakatakas sa sandaling makawala ang aking master sa lambat na ito. Ha! Galit na tumitig ang 4 dragons at 4 phoenixes sa lirang hawak ni Selene. At pagkatapos ay biglang sumigaw ang eldest dragon ng, "Buwisit, hindi natin siya pwedeng hayaan na magpatuloy sa pagtugtog ng lirang iyan. Masyading nakakatakot ang magandang babae na ito." Sa sandaling masira niya ang kanilang lambat, siguradong mabubura na sa mundo ng pagpapalakas ang pangalan ng 4 dragons at 4 phoenixes. Agad na umaksyon dito ang eldest dragon, mabilis itong tumalon at lumukso paabante. Nang makarating siya sa harapan ng lambat, napakabilis nitong sinelyuhan ang mga acupoint ni Selene. Boom! Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.